sa mga nakalipas na araw at nagpapasalamat ako ng lubos sa mga kapatid nating pinaghahandaan talaga ang pag-awit nito para sa akin sa tuwing darating ako rito, kapatid na Angie at kapatid na Gertie. Pagpalain nawa sila ng Panginoon. Sa tuwing naririnig ko kasi yan, bumabalik sa akin ang mga malaong alaala ng matagal ng panahon. Yung bago ako noon lumuwas ng tabernakulo, nagdaos tayo rito ng isang dakilang revival, buong taglamig yun. At ipinangaral natin ang aklat ng Apokalipsis ng Panginoong Yesus. At ako'y halos kada linggo ng gabi ay inaawit nila ang awiting Huwag Bibitiw. Salamat kapatid na Gertie. At tunay ngang masayang-masaya ako dahil inawit nila itong muli ngayong gabi para sa atin. Sabi sa akin ni kapatid na Angie, medyo namamaos daw siya. Bueno, huwag kang mag-alala at di ka nag-iisa. Ako rin naman. Kasi nga naman, kaninang umaga, pagkatapos kong papagtiisin ang mga nagsidalo sa halos 2.5 oras na pangangaral, maiksi pa nga yun kung tutuusin. At heto na nga, lumabas ako riyan at medyo mamasamas at mahamog pa yung lupa, at kaya naman paustuloy ang inabot ko. Subalit, sadyang mahal ko ang salita, at lalong-lalo na ang pagpapala ng Espiritu Santong nakakibat sa salita. At sa tuwing nagpapala nga siya at tumutulong, sadyang hindi ko mapigilan ang sarili sa pangangaral. Kaya ngayon, alam niyo na kung bakit ganoon. Ngayon naman, siguro hindi ko masyadong pakahahabaan sa gabing ito ang aking pangangaral dahil nga medyo paus ako. Subalit, depende pa rin yan sa mga pagpapala ng Diyos at sa espiritual niyang tulong na talaga namang kailangan natin sa ating mga buhay. At ngayon, gaya nga ng naipabatid ni kapatid na Neville sa kanyang programa, o patungkol sa kanyang programa pala, heto nga't hangad kong lahat ng mga tagapakinig ay tumutok sa nasabing programa. Ngayon, hindi po niya ako sinabihang sabihin ito sa inyo. Ang totoo, hindi pa ako lubos na napagpala sa pakikinig sa isang programa gaya ng pagpapalang nakamit ko nitong nakarang Sabado. Ilan nga ba rito nakarinig sa mensaheng yun? Yun nga'y isang obra maestra. WLRP, alas 9 hanggang alas 9:30, tuwing Sabado ng umaga, ang 3 level. At kausap ko nga noon ng kapatid nating nagre-record ng mga pangangaral, si kapatid na Leo na nariyan ngayon. Labis siyang napuspos sa pangangaral na hindi niya tuloy. Sabi niya, grabe, sino ang mangangaral na ito? Nakatutok siya sa radyo at si kapatid na Jean o alinman sa kanilang naroon ang sabi, si kapatid na Neville yan, oras niya ngayon. At yun nga'y talagang napakainam. Hindi lang yung pangangaral na iyon, kundi lahat pa nga. Sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong pakinggan ang mga pangangaral ni kapatid na Neville. Hindi lang dahil isa siyang talagang mahusay na mangangaral, kundi dahil alam kong ipinamumuhay niya ang ipinangangaral niya. At mas nanaisin ko pang ipamuhay mo sa akin ang isang pangangaral kaysa salitain mo lang yun sa akin. Mas magiging mabisa kasi kapag ganoon. At ngayon, nabanggit ko na ito. Nabanggit ko na ito kanina na ang aking ipangangaral ngayong gabi ay maiksi lamang po. Tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. At kaninang umaga, naipangaral ko naman itong tungkol sa ang panggagaya sa Kristyanismo. At ngayon, idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala habang binabasa natin ang kanyang salita. At nais kong bumasa mula sa ilang bahagi ng kasulatan, kahit mga 3 lang o marahil babanggit pa tayo ng ilan pa, dahil ang salita ang pinag-uusapan natin dito. In the last book of the Bible, the book of Revelation, sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng Apokalipsis, matapos na ang buong Biblia ay tinapos na, narito ang mensahe para sa iglesia. Sa ika-22 kabanata ng Apokalipsis, magsisimula tayo sa ika-17 talata. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nauuhaw ay magsabi, halika. Ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad sa mga tubig ng buhay. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito,
Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita nitong aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay at sa bayang banal at sa mga bagay na nangakasulat sa aklat. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Yesus." Ang biyaya ng Panginoong Yesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa. And then, over in St. John, the 12th chapter At doon naman tayo sa San Juan, of St. John, sa ika-12 kabanata ng San Juan. Simulan natin sa ika-39 na talata. Therefore they could not believe because Dahil Isaiah dito'y said again, hindi sila makapaniwala, sapagkat muling sinabi ni Isayas, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik-loob at sila'y mapagaling ko. At dito naman sa San Mateo, sa ika-24 na kabanata at sa ika-35 talata, nagsasalita si Jesus. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas. At sa mga taga-Galasya 1:8, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap, ay matakwil siya sa inyo. Ngayon, iukod natin ang ating mga ulo pansumandali para dumulog sa pananalangin. Aming Diyos, dumudulog kami sa iyo sa pangalan ng iyong minamahal na anak na siyang nag-anyaya sa aming lumapit, nagsasabing, magsihingi kayo sa Ama ng anuman sa pangalan ko, at iyon ay aking gagawin. Kaya kami ngayon lumalapit sa pangalan ni Jesus upang unang-una sa lahat makapagsisi sa aming mga nagawang kasalanan at aming mga pagkukulang, at upang hilingin sa iyo na naway linisin kami sa lahat ng aming mga katampalasanan at maging ang aming mga pag-iisip ay malinis din, upang umayon ang aming mga pag-iisip sa mga bagay na sakdal at nauukol sa kaharian ng Diyos. At nawa ang mga pag-iisip namin ay malagay ngayong gabi sa isang bagay na mas lalong makabubuti sa kaharian ng Diyos at lalong makapagpapabuti sa mga taong naroon sa kaharian. At malinis nawa ang aming mga puso mula sa lahat ng bagay na masasama. Inahangad naming lumakad ng matuwid sa iyong harapan na may malilinis na mga kamay at may dalisay na puso. At ang Diyos lamang ang may kakayahang gawin ang bagay na ito. At dumadalangin kami, Ama, na linisin mo po ang aming mga kamay at dalisayin ang aming mga puso. Hugasan mo po kami sa mga tubig na makapaghihiwalay sa amin mula sa mga bagay ng sanlibutan sa pamamagitan ng salita. At nawa, sa pamamagitan din ng salita, iyong sinabi, malinis na kayo sa pamamagitan ng salita. At idinadalangin din po namin na saliksikin ng salita ang kaibuturan ng lahat ng mga pusong narito ngayong gabi at linisin kami mula sa anumang hindi pagsampalataya upang ang aming puso ay may panauli nawa sa Espiritu Santo. At dalhin nawa niya sa amin ngayong gabi yaong mga bagay na magiging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Tulungan mo po sila, Panginoon, sila na napahina-hina sa paglakad, sila na hirap na makapanampalataya sa salita. At, O Diyos, sa madilim at mapanganib na oras na ito na kinabubuhayan namin, at ngayon nga pong naharap kami sa pandaigdigang krisis, pawang kadiliman lamang ang nakikita namin sa aming harapan. At dahil diyan, sinabi mong, itaas namin ang aming mga ulo kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat malapit na ang aming pagkatubos. At nawa, matagubilinan kami ngayong gabi at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, may sa puso namin ang tagubiling ito
upang maitaas namin ang aming mga ulo at maibaling sa mukha ng Diyos sa langit na siyang nangako ng aming katubusan sa panahong ito. At gaya nga ni Juan, doon sa isla, panalangin din namin, sinawa, pumarito ka, Panginoong Yesus. At idinadalangin po namin na iyong ipagkaloob ang mga bagay na ito sa amin ngayong gabi at mapagaling ang lahat ng mga may sakit at may pagdurusa at maaliw ang mga banal, matawag ang mga makasalanan sa pagsisisi at mabago kaming lahat ng sagayon sa aming pag-usad mula sa lugar na ito na nagagayakan ng buong baluti ng Diyos. Sumulong kami bilang mga sundalong nakahanda sa pakikipagbakang nakalatag sa aming harapan. Ngayon, habang nangagkakatipon kami ngayong gabi, ang bawat isa sa kanyang panalangin, nariyang nakataas sa uluhan namin ang bandila, ang tala sa umagang pinangungunahan kami sa pagsulong. At gayon din naman, ang hukbo ng kaaway ay nagsikampo rin, at ang higanti nilang tagahamon ay isinugo nila sa amin na nagyayabang sinasabi niya, lumipas na ang mga araw ng mga himala. Subalit, O Diyos, magbangon ka sa amin ng isang David, isang mandirigma, isang taong tatanggap ng hamon, at nawa ang Espiritong iyon ay manahan sa bawat puso ng saganang-sagana, sapagkat tinihiling po namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. In approach to this most vital subject, and it is not aimed to anyone's belief or to sa pagtalakay natin dito sa napakahalagang paksang ito, hindi natin hangad na mambatikos ng anumang paniniwala o manuligsa o manggambala o makipag-away, para lamang ito sa pagtitipon at sa pagkakaisa ng mga tao ng Diyos. At ang dahilan kung bakit napili kong ipangaral ito sa tabernakulo ngayong gabi ay dahil nga po sa kalagayan ng panahong ating kinabubuhayan. Ako'y naniniwalang tayo'y nasa bungad ng isang bagay na alam ng sanlibutan na nakaambang maganap. Walang sinuman ang siguradong-sigurado kung ano nga ito. Subalit alam nating may bagay na napipinto talagang maganap. Hindi lang dito, kundi sa lahat ng dako. At sa palagay ko'y sa diyang napapanahon talaga ngayong gabi, kung gugugulin natin ang oras na ito, habang narito lahat ang mga tao at nangagkatipon-tipon at mga ngaral tungkol sa isang bagay na sa diyang napakahalaga na makapagpapabuti sa atin at makapagpapaunawa sa atin at makapagbibigay sa atin ng isang mas mainam na pagkaunawa tungkol kay Kristo at tungkol sa Ebanghelyo at maging tungkol sa oras na ating kinabubuhayan. Ngayon, bilang pasimula, nais kong sabihin ito na hindi pa gaanong katagalan ay naparoon ako sa isang seminaryong Lutheran. At may sinabi sa akin ang mga kapatid na Lutheran, matapos nila akong sulatan ng liham, isang napakasakit na kritisismo galing sa dekano, at marami silang sinasabi at kung ano-anong pinagsasasabi na isa raw akong manghuhula, at marami pa silang sinasabing masasamang bagay na sa totoo lang hindi naman nila mapatunayan dahil nga sinabi ko raw hindi kayang magpagaling ng dyablo. Ngayon, kung totoong nang may kakayahang magpagaling ang dyablo, isa na sana siyang manlilikha, at ang manlilikha, nag-iisa lang yan, at yun ang Diyos. Hindi kayang lumikha ng dyablo, ni ang dyablo nga'y hindi sumasalahat ng dako. Ang kaya lang niya'y sumaisang dako sa anumang pagkakataon. Ang mga demonyo niya ang mga naglipan at nagkalat kung saan-saan. Subalit ang Diyos ay sumasalahat ng dako. Ang dyablo ay sumasa isang dako lamang. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Ang dyablo ay may limitadong kapangyarihan lang at yun nga'y hanggang pananakot lang siya. At ang tanging bagay na napahintulutan lang siyang gawin ay ang ibalik karoon sa alabok ng lupa. Yun lang ang kaya niyang gawin. At maging yun nga'y may pagpapalang nagmumula sa Diyos, ang pangako ng Diyos na pagkabuhay na mag-uli. Kaya ang Diyos ang tanging manlilikha
At ang Diyos lang ang siyang nag-iisang may kakayahang bumuo ng mga selula. At ang mga selula nga'y paglikha. At nagkakaroon lang ng paglikha sa pamamagitan ng Diyos. Kaya ang Diyos lang ang tagapagpagaling. At wala nang iba pang kagalingan, kundi makalangit na kagalingan. May mga mauhusay tayong doktor na kayang magdugtong ng mga buto. Subalit ang Diyos ang siyang nagpapagaling. May mga doktor din tayong kayang magtanggal ng appendix o mag-alis ng bukol na siya namang mabuting gawin. Subalit sino ba ang nagpapagaling? Ang Diyos ang siyang nagpapagaling, sapagkat siya ang tanging manlilikha. Ngayon, ang sinabi ng dekano, ano ngayon ang tingin mo sa amin na mga Lutheran? Sa palagay mo ba'y maituturing mo kaming mga Kristiyano? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang taong nagtanim ng kanyang mais sa isang sakahan. At nung isang araw, naparoon siya at tiningnan niya ito. May dalawang maliliit na dahon ng nakausbong nung mga unang araw ng tagsibol. At ang sabi ng nagtanim, pasdan niyo ang aking maisan. Ngayon, may mais na ba siya? Meron, may patunay na nga. Subalit, hindi pa sila ganap na mais. Ngayon, kagaya kasi ito ng kunwari, nagbigay ako sa inyo ng humingi kayo kunwari sa akin ng isang puno ng roble, tapos inabutan ko kayo ng buto ng roble. Meron ka ng puno ng roble, may pinangahawakan ka na. Dahil ang puno ng roble ay naroon sa loob ng buto ng roble. At sa ganun ding paraan, sa butil ng mais, meron na kayong mais. Subalit ito'y hindi pa ganap na mais. Ang nasa iyo kasi ay butil. Ngayon, ang sabi ng lalaking nagtanim, pasdan niyo ang taniman ko ng mais. Hindi ba't ang gaganda nila? Ang aking mga mais. Tinawag niya itong mais, bagamat usbong pa lang ito. Sa pagdaan ng mga araw, lumago na ang tangkay ng mais hanggang sa maging tungkos na ng mais ito. Doon sa tungkos ng mais na iyon, nagmumula ang pollen, o mula sa tungkos na iyon nanggagaling ang nalalaglag na pollen na siyang dahilan ng pagbubuntis at pamumunga ng mais, pagkatapos magsama ng lalaki at babae nito. Ngayon, paano kaya kung ang tungkos na iyon ay babaling at magmamalaki sa dahon magsasabi, aba, wala na akong kinalaman sa iyo. Ni wala kang nga rito sa eksena. Iba kasi ako sa iyo. Ako kasi ang tungkos ng mais. Ako ang siyang kinikilala. Wala kang anumang kinalaman dito. Gayunpaman, paikot-ikutin man natin kung wala ang dahon, walang kabuluhan ang pollen ng mais. Dahil nga doon sa dahon naglalaglag ang tungkos ng mais. At doon din umuusbong ang uhay. At ang buhay na naroon sa dahon ay siya ring buhay na naroon sa tungkos ng mais. Sa pagdaan pa ng mga araw, uusbong naman ang uhay. At pagkatapos ng uhay, ang butil naman. At tapos, sasabihin ng butil na ito sa tungkos ng mais, wala akong kinalaman sa iyo. Ni wala ka nga sa eksena. Subalit, kung hindi dahil sa tungkos ng mais, o di sana'y wala ring butil. Kaya heto nga't parang ganito yan. Ang malit na tangkay ay ang revival ng Lutheran. At ang tungkos ng mais ay ang revival ng Methodist. At ang uhay ay ang revival naman ngayon. Ngunit kung titingnang maigi, ang siyering espiritu, ang siyering buhay na nasa malit na tangkay ng mais, buhat pa ng pasimula ay ang siyering buhay na nasa butil. Ngayon, ang tanging bagay na nasa mga Pentecostal, ang binabanggit ko rito ay yaong mga tunay na Pentecostal, hindi yung nabansagan lang sa pangalan, kundi yaon ngang tunay na mensaheng Pentecostal na taglay-taglay ang natatanging bagay na iyon ng pagpapanauli ng siyering bagay na naibaon noon sa lupa na dumaan din sa Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian. Kita nyo? Ngayon, ito nga'y nakarating na roon sa uhay. At ngayon, ayaw ko sanang sabihin ito, subalit nagsimula na ritong magsitubo ang mga mapanirang singaw. At alam niyong mga magsasaka kung ano ang bagay na ito. Ito nga isang bagay na gumagaya sa uhay. Ngayon, yun ang gusto nating putulin sa gabing ito. Dahil kung hindi ninyo mapuputol iyon sa inyong mga mais, magiging sanhi ito ng pagkasira ng buong taniman. Kaya naman, may isang bagay lang akong nais linawin, na ang mga tao roon sa lahat ng mga iglesyang denominasyon, sa pagsapit nila noon sa mga dakilang panahon, humantong sila sa pagpapahinog. At ngayon ngang nasa binhina ang iglesia, at kailangan na nitong ipamunga ang siyering naibaon noon sa lupa, heto nga't narito na tayo sa isang iglesyang tunay ngang husto na sa gulang.
At hindi maaaring sabihin ng isang bahagi na ganito sa isa pang bahagi dahil namuhay silang mainam sa kani-kanilang panahon. At lahat sila'y ang taniman ng mais sa paningin ng Diyos. Kaya naman hindi natin maaaring maliitin ang sinuman. Subalit, may ilang mga katuruan ngayon, lalo na sa mga natatanyag na pandaigdigang pagsasahimpapawid, na gano'n na lamang kaliit ang tingin sa salita ng Diyos at sinasabi nila na nananahan ng Diyos sa isang iglesia at hindi sa salita. Napakinggan ko ang kanilang sikat na guro, ilang gabi na rin ang nakalipas, sabi, "Saan ninyo nakuha ang inyong Biblia? Hindi ba dapat ang Diyos mismo ang nakapag-isip na magsulat ng Biblia roon sa langit at ipahahatid iyon sa mga mumunting anghel at bababa sila rito sa mga pasilyo ng langit at ibibigay yun sa inyo ng diretso?" At ang sabi, kaya naman, walang sinuman ang maaaring makapamuhay sa katuruan ng Biblia at hindi rin yun mapananaligang tunay talaga. Pero sinasabi nilang sila raw ang unang iglesyang nagpasimula. Ngayon, ang mga taong naroon, sila na nagsisimba roon, sila'y mga kalalakihan at mga kababaihan ring gaya natin at sila nga'y nagsisiibig at kumakain at umiinom din naman. At may magagawa ba tayo para mapigilan sila doon? Tunay ngang wala, maliban na lang kung sabihin nitong Bibliang ganito ang mangyayari, at yan po ang mangyayari. Ngunit, upang palakasin ang inyong pananalig, heto't nais kong gawing malinaw ang ipinapangusap ko sa inyo ngayon para madali ninyong makuha at maintindihan. Naniniwala nga akong ito ang buo, ang tiyak, ang dalisay na salita ng Diyos at wala nang maaari pang idagdag o ibawas dito. Ito na po ang kumpletong programa ng Diyos sa kanyang iglesia. Sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng iba pang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Nakukuha niyo po ba? Kaya naman naniniwala akong hindi maaaring magkamali ang salita ng Diyos. Ang sabi ko sa isa sa mga tao nila roon, "Saan ikamo galing ang Bibliang ito? Sa iglesia nyo ba? Isinulat ba ng iglesia nyo ang Bibliang ito?" "Oo, isinulat ng mga santo namin ang Biblia." Sabi ko, kung ganoon nga'y bakit ito nawaglit? Na ano pat napakalayo ng pinagkaiba nyo ngayon sa Bibliang ito? Bueno, sabi niya, ganito kasi yan. Ang mga tao roon ay namuhay sa isang panahon. Namumuhay naman tayo sa iba ring panahon. Subalit ang sabi ko, hindi ba't namuhay ang Diyos sa lahat ng kapanahunan? At ang Biblia, kung kinasihan nga ito, ang Diyos na hindi maaaring magkamali ang siyang sumulat ng Bibliang ito. At sinabi pa nga niya sa kanyang salita na ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, datapwat ang kanyang mga salita ay hindi kailanman maaaring lumipas. Ngayon, higit na nakabibigla ito sa kausap ko dahil hindi niya inaasahang may mga bagay palang ganito. Subalit kung malalaman nyo lang, ito'y pagsasakatuparan ng kasulatan. At ayaw ko mang sabihin ito na dito sa Amerika, kung ano-anong mga pambihirang bagay ang inihahalo natin sa mga relihiyoso pa namang mga pagtitipon ngayon. Hindi naman sa ibinababa ko sila. Sa katunayan, marami sa kanila ang mga tao ng Diyos. Subalit, sasabihin ko ito, na kay rami na rito sa Amerika ang nawaglit na at napalayo na kapwa Katoliko at Protestante mula sa turot aral ng salita at kung ano-anong sistema na ang pinaiiral. At ang sistemang ito ay isang sistemang intelektual na ang dulot lang ay kahali-hali ng mga bagay sa halip na ang salita at nauhulog ang mga mamamayan ng Amerika sa kung ano-anong kaakit-akit na mga bagay. Ang bayan nga ng Amerika ay naging dako na ng pagsamba sa Diyosa. Tunay ngang malalim at mataas ang aking paggalang sa mga kababaihan. Nariyan po ang aking ina, maging ang aking may bahay, at may mga dalagita pa ako. At ang isang babaeng nanatili sa kanyang lugar at may taglay na kahinhinan, wala na ngang masahalaga pa liban sa kaligtasan sa ating bansa kaysa sa isang tunay na babae.
Subalit, pagdating na sa punto na pasasambahin na kayo sa mga kababaihan, abay lihis na yan sa sinasabi ng Biblia. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na maaari na tayong sumamba sa kaninumang babae, sa isang Maria o isang Santa Cecilia man. Wala ni katiting na kasulatan ang magpapatunay rito. At sa katunayan pa nga, ito'y laban sa ganito. Kaya mag-aalinlangan pa ba ako kung ito na ang sinasabi nung pasimula pa man ng mga nagsilakad kasama si Kristo na nagsisulat nito sa pamamagitan ng inspirasyon? Sa palagay niyo ba basta ko na lang tatanggapin ang salita ng sinumang tao para ipagpalit dito? Hindi po. Ito kasi ang walang hanggang salita ng Diyos. Ngayon, itong ministro o itong paring kausap ko, ang sabi niya, ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Ang Diyos nga ay nasa kanyang salita. Sinabi ng Biblia, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos nga ay nasa kanyang salita. Ngayon, pansinin nyo, sa lumang tipan, may dalawang paraan sila para matiyak kung totoo nga ba ang isang mensahe. Ang isa, kapag ang isang propeta ay may nais ipropesiya, o ang isang mapanaginipin ay nakapanaginip ng isang panaginip, kanilang isasaysay yun sa harapan ng pektoral ni Aaron. At naroon sa pektoral ni Aaron ang mga bato ng kapanganakan ng 12 patriarka sa pektoral. Suot-suot niya yon sa kanyang dibdib upang ipakitang siya ang punong saserdote ng 12 tribo ng Israel. At kapag sinasalita na nila ang kanilang pangitain o sinasaysay ang kanilang panaginip, at kung pinatotohanan nga ito ng Diyos, may isang sobrenatural na ilaw ang babalot sa palibot ng Urim-Tumim. At ang ibig sabihin nito'y pinatotohanang totoo nga ang mensaheng yun. Kahit gaano man itong tila napakatotoo, kahit na gaanong tila baga akmang-akma ito sa panahon, kung hindi lumiwanag ang sobrenatural na ilaw sa Urim-Tumim, tatanggihan nila iyon, sapagkat wala naman doon ang Diyos. At kaya naman sinasabi ko ngayon, nais kong dinggin nyo ito. Anumang mensahe, kahit na mula man ito sa pari, sa mga ngaralman, sa propeta man, saan man nanggaling, kahit kanino pa man galing, gaano man ka-espiritual, anuman ang kanyang katungkulan, anuman ang kanyang nagawa man niyang makabuhay ng patay, nagawa mang magpagaling ng mga may sakit, kahit siya pa ang arsobispo ng Canterbury, kahit siya pa ang Papa sa Roma, kahit siya pa ang pinuno ng alinmandyang naglalakihang denominasyon, kahit gaano man siyang ka-espiritual, kahit na nakapagsasalita pa siya ng iba't ibang wika, kahit na nakapagsasayaw pa siya sa espiritu, kahit na nakapapangaral pa siya ng ebanghelyo, kahit na ano paman ang nagagawa niya, kung hindi galing ang mensahe niya sa Biblia, mali pa rin. Ito kasi ang Urim-Tumim ng Diyos. Noong makumpleto na ang Biblia, bumaba ang anghel at nakipag-usap kay Juan. Pagkatapos ay dumating si Jesus, siya mismo ang sabi, "Ako si Jesus na nagsugo ng aking anghel upang ipatotoo ang mga bagay na ito. At ngayon, isara mo na ang aklat. Subalit, huwag mo itong tatakan, sapagkat sino man ang magalis ng anuman mula rito o magdagdag ng anuman dito, yan nga ang salita ng Diyos." Si Pablo, sa pagpapaayon niya sa Espiritu, ang sabi niya, kahit na anghel pang mula sa langit, hindi pa nga sinabing isang arsobispo, ni isang papa, ni isang kardinal, kundi kahit isang anghel pang mula sa langit, ang magdala ng anumang mensahe na iba sa kung ano na ang narito, siya ay matakwil. Subalit ngayon, hindi na natin mapipigilan. Gaya nga ng sinabi ko, taon na rin ang nagdaan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nababanggit ko na po ito sa inyo noon pa man. Noong magsilitawan sina Hitler at Mussolini, sinabi ko, magtitipon-tipon ang mga yon. Sasakupin na ng komunismo ang lahat ng naroon at bababa iyon mula sa hilaga. Kaya naman maging mapagmatsyag kayo, Iglesia. Nilalabas ng dyablo ang ganitong propaganda at hindi ito
Hindi ito nakabatay sa kasulatan. Ito'y nariyan para guluhin ang isipan ng mga walang alam. Silang mga taong hindi espiritual. At ngayon nga'y nabubuhay na tayo sa pinakadakilang araw na ito na maaaring mabuhay ang sinuman. Ngunit pinakamadilim na araw ito para sa mga di mananampalataya na sila tuloy at tunay ngang nakalilitong panahon para sa kanila na hindi nakaalam. Ito'y hindi na nga may kakaila. Ito ngang araw na ating kinabubuhayan at anong kagalakan ang mapagtantong matibay ang iyong pagkakaangkla. Ngayon, sa araw ngang ito, habang papalapit na tayo sa madilim at masamang panahon. Ngayon, ayaw kong nagbabanggit ng mga tao, pangalan man, subalit kakailanganin kong magbanggit ng pangalan ng isang tao ngayon. Gayunman, idinadalangin ko ang naturang binata at nananalangin ako sa tuwina para sa kanya. Ngunit isa siyang instrumento sa mga kamay ng dyablo. At heto nga ang binatang ito, si Elvis Presley. Nagkakandahibang na ang mga tao sa boogie-woogie o sa rock and roll na yan. Hibang na hibang na ang mga mamamayang Amerikano at sinisikap pa nila sa pamamagitan ng ganun ding espiritu na maipasok ang bagay na yan sa loob ng iglesia. Gustong-gusto kong ang himig sa simbahan ay tugtuging gaya ng himig sa simbahan at hindi rock and roll sa simbahan. Subalit ngayong naahawa na sila ng ganitong mga espiritu, meron ngang kung anong bagay na nasa likuran nito at tunay ngang nakapaglagay na ang dyablo ng kalaban sa harapan nila. At ito na nga itong tumalikod sa pananampalataya na binatang Pentecostal na ito nang sabi, natutunan daw niya ang kanyang pasayaw-sayaw ng paalog-alog at payugyug-yugyug na yan, kanyang nakuha raw ito at natutunan niya sa simbahan. Isa siyang miyembro ng First Assemblies of God ng Memphis, Tennessee. Kaibigan ko ang kanyang pastor. At siya nga ang instrumento ng dyablo para linlangin at padumihin ang isipan ng mga kabataan ngayon hanggang sa isugod na sila sa isang lugar kung saan meron nga silang ganyang lugar diyan sa Canada. Ang alam ko pa nga niyan ay kahatid pa lang nila ng 14 na kabataan sa lugar na yan para sa mga baliw. Ilang araw matapos magtanghal ang binatang ito roon. At sa bawat sulok ng bansa natin, heto nga't nagkandahibang na ang mga tao, baliw na talaga. Kaya nila nagagawa ang ganyang mga bagay ay dahil wala na silang ano pamang nalalamang mas mainam pa. O kung maaari lang ay kilalanin na lang nila ang Panginoong Yesus at mas mainam kung ganyan. Hindi ako humahatol. Nalulungkot pa nga ako para sa binatang ito. At ngayon, hindi ba't naangkop naman na sa araw na kinabubuhayan natin, ang mga bagay na ito ay nagkakaroon ng kaganapan at ang idolo nga ng Amerika ay ang kahali-hali ng babae ng Hollywood noong pinasimulan niyang maging uhuwaran kuno ng buong Amerika, noong hinayaan siyang lumabas na nakasuot ng mahahalay na damit at halos lahat ng kababaihan dito sa Amerika ay sumusunod sa pauso niyang pananamit. Yan nga'y isang kirot sa puso ko. Hindi pa ganung katagalan, naroon ako noon sa Roma, noong nailathala sa mga pahayagan at sa ulo pa nga ng mga balita ang tungkol sa babaeng ito na napabalita sa dyaryo noong lumipas na araw na manganganak sa Hollywood at isa siyang Romana. At sabi nila doon sa dyaryo sa mga pahayagan at ang kaibigan kong si Baron von Blomberg na nakapagsasalita ng 7 iba't ibang wikay malinaw niyang binasa ang nakasulat doon. Sabi niya, maaring siya man ay Diyosa ng Amerika, pero siya ay isang mababang uri ng babae rito sa Roma. Ang laking kahihiyan nun. Ngayon, hinahayaan lang nilang humantong sa ganitong iskandalo. Hinahayaan lang na ganito ang mangyari. Para lang masabing sabay sila sa espiritu ng panahon. Yan nga ang dahilan kung bakit ang naturang iglesia ay patungo na sa pagsamba kay Maria, sa iba pang mga babae at sa kung ano-ano pa. Ito'y ang siyering espiritu na nasa ilalim ng isang punong relihiyon. At yan nga ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang iwaglit ang inyong kaisipan sa purong salita ng Diyos upang ang programa nila ang umiral. Siya nga, nakikita niyo po ba ang pagbabaluktot na nakapaligid sa atin? Nakikita niyo po ba ang kabataan ng Amerika? Ito pong kalagayan nila sa kasalukuyan. Sila pa naman ang kalalakihan at kababaihan ng kinabukasan. Kaya naman sinabi ni Jesus,
Malibang paikliin ang mga araw na ito, ay walang laman na maliligtas. Kung pagbabatayan ko ang sinasabi rito, tayo ay nasa huling panahon na talaga. Di magtatagal ay darating na ang Panginoong Yesus. Subalit ang espiritu ng panahong ito, nakikita nyo ba? Pagkaisipin nyong mabuti, nakikita nyo ba ang nangyayari? Bago itong matinding pagpuksa na parating, na maghahatid sa tatak ng hayop at tutupad sa mga kasulatan sa pamamagitan ng pamimilit nila sa mga tao, matapos nilang mangamkam ng kapangyarihan gaya ng ginawa nila sa ibang bansa. Pinipilit ang mga tao sa mga bagay na hindi naman dapat tanggapin, na magdudulot tuloy ng paglaganap ng pag-uusig at pagbuboykot. Hindi pa rin ba ninyo nakikitang na humaling na ang Amerika sa mga kaakit-akit na mga bagay at sa naturang diyosa? At ito na nga ang kahinatnan ng lahat ng ito. Ang diablo ay nasa kalagayang laman, gumagawa ng paraan para ilantad ang kanyang sarili. Amen. Umaasa akong nauunawaan ninyo ito. Manatili kayong malayo rito. Wala akong pakialam kung ilan pang mga DD, mga PhD, o kung ano man ang nasa likuran niyan. Isa pa rin niyang kasinungalingan. Sapagkat ang salita ng bawat tao ay sinungaling, at ang akin ay tapat, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas. Hinihingi ng walang hanggang salita ng Diyos na ang tao ay may panganak na muli. Anuman ang hindi makaabot sa pamantayang ito, mapasawalang hanggan silang mapapahamak. Kahit sa ang iglesia kapakaanib, o saan man nakalista ang iyong pangalan, o anuman ang mga nagawa mo, kapahamakan pa rin ang hahantungan. Ni kailanman ay hindi mabibigo ang salita ng Diyos. Ngayon, sapat na itong sinabi ko, at umaasa akong nakuha ninyo ito sa Espiritu kung paano ito ipinagkaloob. At sa mga minamahal kong Katoliko, hindi ko kayo ibinababa, kaibigan ko po kayo. At kung hindi, anong motibo? Kung tatayo ako rito para kalabanin kayo, mas mabuting dumulog ako sa altar at itama ko ang aking puso sa Diyos. Ako nga'y nakatayo rito na nagdadalamhati dahil kinakailangan ko pong sabihin ito. Subalit nariyan nga ang isang espiritu na sang-ayon sa salita na nag-uudyok sa akin para sabihin ang bagay na ito at upang balaan ang kawan na ipinagkatiwala sa aming pangalagaan ng Espiritu Santo at ang makita ang mga naglalakihang mga programang ito sa anumang panig ng bansa na ginagawang katatawanan ang Biblia, sabi, gaya raw ito ng putik sa kalsada na natatapakan mo. Walang makakasunod dito. Tama nga naman yon kapag laman lang ang pinairal. Subalit ang Espiritu Santo ang siyang nangingibabaw at nangunguna sa isang tao. Itulot nawa ng Panginoon na makita ninyo ang kapaliwanagan nito. Ang salita ng Diyos ay una at huli at walang hanggan magpakailanman. Sa sandaling magbitiw ang Diyos ng salita, hindi na ito kailanman mababago pa. Ang Diyos bago pa man maitatag ang sanlibutan ay nagsabing, nang pasimula ay ang salita. At ano ba ang salita? Isa itong kaisipang nahayag. Ang Ama, ang Diyos na nakakakita sa plano ng katubusan, pinugaygay niya itong maigi at nakita ang gawa ni Satanas at pinag-isipan niya ito at isang natatanging programa lang ang kanyang nakita. Isa pa lamang itong kaisipan ng panahon na yun. Subalit, noong ipinahayag na niya ito, naging salita ito. At kapag isa ng salita, hindi na ito maaaring mamatay. Iyon nga'y tunay na walang hanggan. Dahil hindi po maaaring mabigo ang kanyang salita na gaya rin naman niyang hindi maaaring mabigo. Hindi rin maaaring mawalan ng buhay ang kanyang salita na katulad niyang hindi maaaring mawalan ng buhay. Heto ang kanyang salita. Ang mga tao nung panahong una, sa paglipas ng mga kapanahunan, sila'y nagsibasa nitong Biblia. Binibigyang buhay nito ang mga kongregasyon mula pa noong may sulat ito. Kung susulatan ko kayo ng liham, maaaring matuwa kayo, sasabihin nyo, kapatid na Branham,
Natutuwa ako sa iyong liham, espesyal kasing inilaan ito para sa inyo. Pero matapos dumaan ng ilang panahon, nawawala na ang halaga ng liham na iyon. Maliban na lang kung gamitin niyo itong patutuo para sa akin o laban sa akin. Subalit kapag ang Diyos ang nangusap, ito'y para sa buong sangkatauhan. At ito'y kasing sariwa pa rin ngayong gabi, gaya noong oras na sinalita ito. Nagsalita nga ang Diyos at ang sabi, ang Kristo ay ang korderong pinatay buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Noon ngang ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang programa at ng kanyang kaisipan at ng sinalita na ito, si Kristo ay pinatay na noon pa man, bagamat dumaan pa muna ang 4,000 taon bago siya pinatay ng aktwal. At ang Diyos noong panahong una, sa pamamagitan ng paunang kaalaman, ay nakita na kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. At doon ay isinulat na ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero, doon sa pagkatatag ng sanlibutan, at kasakasama tayo ng pinatay na kordero. At sinabi ng Biblia sa huling mga araw, pakinggan nyo, at dinaya ng Antikristo ang lahat ng nananahan sa lupa, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, buhat ng itatagang sanlibutan. Manatili kayo sa salita. Ngayon napansin ko sa ating mga kapatiran, at sasabihin ko ito sa ating mga protestanting kapatid ng may paggalang, ng walang pagkamuhi, ng walang masamang iniisip, hindi rin para lang may masabi lang ako. Kung tutusin, mas madali pang mangusap tungkol sa ibang bagay. Pero itong sasabihin ko, natitiyak ko pong, at sabi nga sa Biblia, bantay, anong nangyari sa gabi? At kapag natanaw ng bantay na paparating na ang kalaban, at nabigong balaan ng bayan, sinabi ng Diyos na sisingilin niya ang dugo ng bayan sa kamay ng bantay. Subalit kung babalaan sila ng bantay, kung gayoy walang pananagutan ng bantay, kaya kinakailangan ko kayong balaan. At sa mga kapatid nating protestante, napansin ko nga maraming beses na rin, ayon sa ipinangaral kong mensahe kaninang umaga, tungkol sa bagong espiritu at saka sa espiritu ng Diyosa. Ilan po rito nakapakinig kaninang umaga? Sige po, sa bagong espiritu at ang espiritu ng Diyos. Napakaraming may bagong espiritu na walang espiritu ng Diyos. Nais kong maunawaan nyo itong maigi. Ngayon, laganap ang matinding kalituhan sa mga kapatid nating mga protestante. At minsan sa pagdalo ko sa kanilang panambahan, nawawalan ako ng gana minsan. At pasensya na po sa nagamit kong salita. Subalit, gaya nga nung ang Espiritu Santo, gaya nung kinausap ko minsan ang aking may bahay na nakaupo riyan sa likod nung isang araw, napansin ko kasi ang mga pinsan ko nung sila ay nakaratay, pagkatapat sila, pagkaharap sila ng sandaling yon, at malapit na sila noong bawian ng buhay. Ang isa ay may tangan na rosaryo dahil isa siyang Katoliko, at ang isa naman, isang Baptist, nakaratay sa kabilang panig. Sila pong dalawa, kapwa ko mga pinsan. At napatingin ako sa kanila, naisip ko, o dakilang Diyos, bakit nangyayari ang mga ganitong bagay? Nabigo ba ako? Kung anong bagay ba akong napalampas? Sabi ko tuloy sa aking may bahay, sabi ko, maraming mga bagay na hindi ako nakatitiyak, subalit may ilang bagay akong tiyak na tiyak. Sabi ko, batang paslit pa lang, pinapanood ko na ang dagta ng halaman sa panahon ng taglamig, maging sa panahon ng taglagas, na bumababa mula sa punong kahoy at pumupunta sa mga ugat upang ikubli nito ang kanyang sarili at manatiling kulob at mainit sa buong taglamig. Nasaksihan ko na ito minsan sa sobrenatural na pagtingin na sa panahon ng tagsibol, bumabalik ito pa'y taas na may daladala ng mga dahon at maging bunga. Nasaksihan ko na ang bulaklak nito sa kagandahan nito sa panahon ng tag-init na napayuyuko na lang sa panahon ng taglamig sa tindi ng niebe at namamatay pati ang binhi at patay rin ang lamukot sa loob. At pagkatapos, masasaksihan ko na lang pagsapit ng tagsibol na naroon ng muli ang bulaklak. Sabi ko, naniniwala ako. Alam kong nagagawa nila ang gayon. Nananampalataya akong yaong tinatawag na Diyos na Jehovah. Nananampalataya ako ng Diyos na Jehovah na iyon ang gumagawa nito. Kanyang pinatatakbo ang kalikasan. Nasaksihan ko na siya sa puno ng pino, sa puno man ng papaya o sa puno ng betula, sa puno ng mansanas. Sa mga punong ito gayong magkakaiba sila. At kung papaanong ang tao na nilikhang magkakaiba ay dinisenyong lahat ng isang dalubhasang isipan, at iyon ang Diyos. Sabi ko,
Yan ang bagay na tiyak ako. Nananampalataya akong si Jesus ay ang anak ng Diyos. Naniniwala akong sa kanyang katawan, isang nga siyang tao. Ipinanganak siya ng isang babae, kagaya ko rin naman. Subalit ang kanyang dugo ay hindi mula sa isang babae. Yun ay sa Diyos. At ang Diyos na Jehovah, ang Logos, na lumimlim sa lupa, nabanggit ko po ito sa mensahe ko kaninang umaga, at nilikha ang unang lalaki mula sa alabok ng lupa, nilimliman si Maria, at nilukuban siya, upang magkaroon ng katuparan ng kanyang salita, at nilikha ang selulang dugong nagpalitaw sa anak ng Diyos na buhay. Naniniwala akong sa katawan, tao siya. Naniniwala rin akong sa kanyang kaluluwa, Diyos siya. Siya ang kahayagan ng Diyos dito sa lupa. Ang Diyos ay na kay Kristo na pinakipagkasundo niya ang sanlibutan sa kanyang sarili. Naniniwala akong hindi lang siya tao, hindi rin siya isang propeta lang. Siya ang Diyos, ang Emmanuel. Nananampalataya ako ng buong puso ko na ito ay totoo. Hindi ko mapatutunayan ang katotohanan ito dahil nga kung kaya ko, o di sana'y hindi pananampalataya ang tawag dito. Pero nakatitiyak akong lumilipas ang mga punong kahoy at nanunumbalik. Nakatitiyak din akong lumilipas ang mga bulaklak at nanunumbalik. Nakatitiyak akong ang lahat dito sa kalikasan ay paikot-ikot lang. Nakakapanatili ang mundo sa kanyang pag-ikot sa pamamagitan ng dakilat napakataas na kapangyarihan. At isa pang bagay na nakatitiyak ako, na sa biyaya ng Diyos, may isang dumating sa akin sa anyo ng isang anghel, isang liwanag, at nagsaysay siya sa akin ng mga bagay kung anong mangyayari at nasaksihan ko yun. Natitiyak kong hindi iyon natural. Pinakita nito sa akin ang mga bagay-bagay, ang mga mangyayari sa darating at ni minsan na hindi ito nabigo. Nananampalataya akong ito ang siyang Diyos na kasama noon ni Joseph, nakasama ni Daniel, nakasama ni Elias. Nananampalataya akong ito ang siyang Espiritu Santo na nanguna noon sa mga anak ni Israel sa pamamagitan ng isang haliging apoy. Kung kaya ako'y may kapanatagan sa mga bagay na gaya nito na pinatutunayang tama nga ang Biblia, sapagkat ang mga bagay na iyan sa kalikasan, mga bagay na tinatawag kong pananampalataya, lahat ng mga nasasaksihan ko. Pero wala akong kakayahang patunayan, napatunayan sa pamamagitan nitong Biblia na ito nga ang katotohanan. Nasaksihan ko si Jesus. Hindi man siya ang iniisip noon ng mga Hudyo na napakalayo sa inakala nilang siya. Kanyang tinupad ang bawat pamantayan ng pagiging Mesiyas. Siya talaga ang Mesiyas. At nasaksihan kong ang Espiritu na nasa mga kalalakihan doon, nasaksihan ko itong bumaba sa kanila at gayon din ang kanilang mga gawa. Kung kaya ako'y nanatiling isang matatag na mananampalataya ng salita ng buhay na Diyos, kahit ano pang kahangahangang bagay ang magsilitawan. Nakadalo na ako sa ilang panambahan at sinasabi ko ito na may pagpipitagan ngayon. Nasupungan ko sa maraming pagkakataon doon sa mga iglesia. Naniniwala akong nakukuhan ng mga nagsisidalo ang Espiritu ng isa't isa sa halip na iyong Espiritu Santo. Pumunta ka sa isang iglesia at pansinin mo kung saan papaling ang ulo ng pastor, doon din papaling ang buong kongregasyon. Pumunta ka sa isang iglesia kung saan nangangaral ang pastor na ang kanyang kamay ay naagusan ng langis. Malalaman mo na lang, paniwalang-paniwala na ang buong kaanib at sasabihin nilang, oo nga, meron nga. Pumunta ka naman sa isang iglesia kung saan maraming pasayaw-sayaw at palundag-lundag at patakbo-takbo sa palibot. Hindi ko kinukondena ang mga ganitong bagay. Nasasabi ko lamang ito ayon sa aking napapansin para magpakita ng isang punto sa inyo. Kung kukuha kayo ng isang pastor na maemosyon, ang buong kongregasyon ay magiging maemosyon. Kumuha kayo ng isang pastor na napakaseryoso at formal, at magiging napakaseryoso at formal ng buong kongregasyon. Naniniwala akong nakukuha ninyo ang espiritu ng isa't isa. Ipagpahalimbawa nyo ang isang mabuting lalaki at isang masamang babae, at pagsamahin sila. Mahatak ang isa sa kabila. Alinman sa magiging masama ang lalaki o magiging mabuti ang babae. Hindi makapaglalakad ang dalawa na magkasama malibang sila'y magkasundo muna. At masabi ko nawa ito ng may paggalang at naayon sa Biblia. Sinisikap ko ng buong puso ko sa abot ng makakaya ko na huwag maging mahilig sa pakikipagbangayan. Dahil po sa pangitain, nung umagang inilagay ko ang panulok na bato ang sabi, ipangaral mo ang salita, gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista,
Gampanan mo ng buong buo ang iyong ministeryo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi magsisibunton sa kanilang sarili, magkakasundo pa nga na magkaroon ng mga gurong may katiyang tenga at tatalikod mula sa katotohanan upang bumaling sa mga katha. Ano ba ang katotohanan? Ang salita mo'y katotohanan. Juan 17. Pakabanalin mo sila, Ama, para sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ngayon, at kung ako'y magkulang, nananalangin akong patawarin ako ng Diyos. Subalit sinisikap ko talaga ng buong puso ko na ipahayag ang salita sa mga tao upang ang Espiritong bababa. Kapag nakatayo na ako sa paghatol, ay hindi espiritu ng kung anong kababalaghan ng mga palakang naglulundagan mula sa mga tao o mga kulisap na nagliliparan o kung ano-ano pa o langis na pumapatak mula sa mga kamay, kundi ang espiritu na naroon sa salita ng buhay na Diyos na nagsulat sa Bibliang ito na may kalakip na isang karanasang nakaayon sa Biblia. Ito nga ang pinagsumikapan kong maigi. Ngayon, upang ibatay ang munting kaisipan natin sa isang tauhan ng Biblia, pipili lang ako ng isa ngayong gabi upang magkaisa ang ating mga kaisipan para umayon ang mga ito sa isang kaisipan at mailahad ko ang mga ito sa inyo. Pagkatapos ay maaari nyo nang gawin kung ano man ang naisin nyo, kung ano ang inilagay ng Diyos sa inyong puso. Balikan natin ang ika-22 kabanata ng unang mga hari at masusumpungan natin ang ganito, na may isang lalaki, isang hari na nagngangalang Ahab, at isa siyang makapangyarihang hari, isang militar, at isang dakilang tao. Subalit, isa siyang malahiningang mananampalatayang di mawari kung sa tama ba o sa mali na kapanig. Ang pangalan niya ay Ahab. Dumating ang oras na ipinabatid ng propeta Elias, ang siyang pinagtibay, isang propeta ang kawakasan ni Ahab. Mga taon nang lumipas, matapos ang paglisan ni Elias, may isang propeta namang nagngangalang Mikaya. Nang panahong iyon, si Josaphat, ang kanyang ama, isang matuwid na tao, na siyang hari ng Juda, ay nagtungo para dalawin si Ahab na hari ng Israel. At nung panahong iyon, ang nasasakupan ni Ahab ay isang dakila at kabigha-bighaning kaharian. Ngayon masdan nyo, isang dakila at kabigha-bighaning kaharian. Dahil nga, meron siyang isang munting pinturadang asawa ng pangalan ay Jezebel, at madali nitong naakit ang buong bansa, maliban sa mga hinirang sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang bansa. Inyo bang, mga kapatid, nakikita nyo ba ang espiritu ng siyering diablong iyon na gumagawa sa Amerika ngayon? Ang mga mumunting Jezebel, ang espiritu na nangaakit sa mga anak ng Diyos palayo kay Kristo. Sinasabi ko ito ng walang halong pagbibiro. Hindi ito dako para sa mga biro. Ito ang pulpito. Dito ang dako ng luklukan ng paghatol ng Diyos. At ang salita ay ang hukom ng Diyos. O siya nga, ito ang kanyang hatol, ang salita nga. Ngayon, pansinin nyo, kung paanong ang munting babaeng ito, marahil isa lang siyang mumunting marikit na bagay, pero nakahikayat siya ng isang bansa ng saganang kanya. At sa ano nga ba tayo nahihikayat ngayon? Tandaan nyo, nabanggit ko na po ito noon pa, na ang Amerika ay sadyang mangingibig ng babae. Isa siyang mananamba ng babae. Ang espiritu ng Amerika ay haling na haling sa babae. Itong mga mumunting babaeng ito na galing pang Hollywood, paglalakad lang sila sa lansangan, ay mas marami pa silang maipadadala ng mga kalalakihan sa impyerno kaysa sa lahat ng bahay inumang mapagsasama-sama nyo. At gayon man, sa kanyang tamang kalagayan, ay isa siyang hiyas sa puso ng isang lalaki at isang pagpapala sa kaharian ng Diyos. Nakikita niyo po ba? Ngayon, masdan niyo pansumandali at hindi para lang makapanghusga. Manatili lamang kayo sa inyong kinaupuan at pakinggan niyo itong maigi. Hayaan niyo ang Espiritu Santo na dalhin ito sa inyo. Ngayon, sa araw na ito, nakarating tayo sa kalagayan na iyon na gaya noong panahon ni Ahab. Bueno, kahit ano ang sabihin ng naturang babae, yun ang ginagawa ni Ahab. Ngayon maging sa iglesia, sinasamba na nila ang mga babae. Hindi pa ganoong katagalan.
lumabas ang matuwid kong pagkagalit sa mga bagay na mali. Sa Mexico, noong makita ko ang isang kaawa-awang munting babae, noong malaman ko po pala ang tungkol sa kanya, yan ang ibig ko po palang sabihin na gumapang ng milya-milya sa ibabaw ng maiinit na mga bato. At habang ang tatay ay naglalakad, pilik ang isang sanggol sa kanyang mga bisig, 2 bata po, at ang isa ay sumusunod-sunod doon sa ina, at ang babae ay umiiyak at natutuklap na ang balat sa kanyang mga tuhod, at hila-hila niya ang lupaypay niyang mga kamay sa batuhan, at umiiyak at nakatingin ang mga naroon sa kanya. Tumungo siya roon sa isang rebulto ng isang patay na babae na isang santo raw. At hindi ko po sinasaysay ito ng may kasamang pamimintas. Sinasabi ko po ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito'y walang halo at purong espiritual po lamang. Sinabi ng Biblia, walang mamamagitan, walang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi ang taong si Kristo Jesus. Kung ang naunang iglesia ay Katoliko, kung gayon, bakit sila nagbago? Gayong kinunda na ito ng sinaunang Katoliko at tinatanggap na ito ng Katoliko ngayon. Mundo ito ng babae. Yan ang espiritu at kasabihang ipinamumuhay sa panahon ngayon. At totoo nga yan. Ganyan-ganyan na talaga. At sinabi ko na noon pa man na isang babae ang magiging makapangyarihang babae. Kayo pong mga mas nakababata na narito ngayong gabi. Tandaan nyo na sinabi ito ni kapatid na Branham. At sinabi ko na ito noong 1933. Noong makita ko ang pagparito ng Panginoon at kung papaanong patuloy na maghuhugis itlog ang mga kotse hanggang sa huli ay maging ganap na hugis itlog ang mga ito. Marahil ay alam na ito ng ilan sa inyo. Nailathala ito sa mga lumang pahayagan at sa iba pa. Noong umagang naroon tayo sa maliit na templo ng Mason kung saan nagdaraos po tayo o sa bahay ampunan banda rito sa kasunod doon sa ikalawang kalye kung saan tayo nagdaraos ng pagtitipon at nakita kong lumitaw ang isang babae. Napakalaswan niya at kanyang pinangibabawan ng bansa. At sinabi ko na isang babae ang magiging pangulo o kaya na may gaganapin siya o magkakaroon ng dakilang kapangyarihan na kagaya nun sa Estados Unidos bago ang lubusang pagkawasak ng sanlibutan. Ilagay niyo iyon sa inyong isipan. Sinabi ko nga ito. Pansinin niyo ngayon kung ano ang nangyayari. Si Jezebel, pinamunuan niya si Ahab, kinakaya-kaya niya siya. Dati-rati ang kaawa-awang tatay o nananatili si nanay sa bahay noon kasama ng mga anak habang nasa labas naman ng lasing na asawang lalaki. Ngayon, ang kaawa-awang tatay na ang nag-aalaga sa sanggol habang nasa labas ang lasing na babae. Hindi po yan biro. Katotohanan po yan. Hindi po mga taong matuwid ang tinutukoy ko. Hindi po. Ipinakikita ko lamang ang espiritong nasa sanlibutan ngayon. Ngayon, pansinin nyo. Hindi ba ito isa na namang kaakit-akit na tignan nyo ang panahon ni Ahab? Kung gaanong nanagana ang bansa. Oh, naku, isang dakilang ginintuang panahon ngayon noon. Nanagana nga ng husto ang Israel sa ilalim ni Ahab, ang mapagpaimbabaw na iyon, at si Jezebel ang siyang pinuno talaga sa likod noon. At iyon ay isang sa inyo po na mga nagsisipag-aral ng Biblia, kung paanong pinakasalan ni Ahab si Jezebel at dinala ang pagsamba sa mga rebulto sa Judaismo sa panahong iyon ng kadiliman, gayon din namang pinakasalan ng Protestantismo ang Katolisismo at dinala ang paganismo pabalik sa Iglesyang Kristiyano. At sa panahon ngayon, alalahanin nyo, tinawag na patutot ang Iglesyang Protestante dahil tinawag siyang isang babaeng bayaran din naman. Tandaan nyo po yun. Kaya naman, hindi maaaring tawagin ng palayok ang kaldero na maitim. Hindi ka maaaring lumundag buhat sa apoy, sa prituhan, sa kawali papunta sa apoy para matulungan pa ang iyong sarili. Subalit, pansinin natin ang katotohanan. Katotohanan ang nais natin. Tayo ay mga taong nakatakda sa walang hanggan at kailangan nga nating makatagpo ang Diyos. At kaya naman, hanapin natin ang katotohanan. Ngayon, nais kong mapansin nyo, kung mamarapatin nyo, may parating. Lagi-laging nagpapadala ang Diyos bago muna yan, si Josaphat, ang taong matuwid, pumayo siya para dalawin si Ahab at pagkatapos ay nadawit siya sa gulo. Hindi mo mapaghahalo ang tama at mali at makakakuha ka ng anuman mula rito. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng langis sa tubig, hindi iyon maghahalo, ni magagawa mong ang iyong mga asosasyon at mga kinaaniban na ipagsama sa mga bagay ng sanlibutan at makapapamuhay ka pa rin ng isang matagumpay na buhay. Sinabi ng Biblia, magsialis kayo sa kanila.
at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Ngayon, kita nyo, subalit sinasabi nyo, kasi nga kapatid na Branham, alam ko, opo, kaso heto nga't ginagamit nyo ang sarili nyong kaisipan. Salungat ito sa salita, at ang salita ay ang katotohanan. Sinasampalatayanan ko ang salita. Ngayon, pansinin nyo, nagtungo si Jehoshaphat kay Ahab, at naghanda ito ng malaking piging. Ganun nga, ang tawag natin diyan sa panahon ngayon sa salitang kalye, isang papiesta, at kinumbidan niya ang lahat. Nagkatay sila ng baka at kung ano-ano pa, at pati tupa, at nagsalo-salo sila sa isang malaking piging na nakahanda sa kalagitnaan nila. At doon nasasangkot sa gulo ang isang mananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, makitid lang ang iisip ninyo. Yang maliit na lugar ng mga holy roller, ganyan lang diyan. Dapat kayong pumunta roon sa malalaking simbahan. Dapat kayong dumalo. Dapat niyong makita, ang pastor namin ay may DD, PhD. Nakita niyo na ang aming pastor. Umaawit ang mga awit namin na parang mga anghel. Walang anumang kaugnayan yan dito. Kung salungat ito sa ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, at nung kinatay nila ang baka at nagkaroon ng malaking piging, may ibang pakay pa noong sandaling yon si Ahab. At mali ang mga motibo niya. Sinisikap niyang magpasikat para mabitag si Jehoshaphat. At gayon din ang sinisikap gawin ng diablo sa panahon ngayon. Bueno, narito kami sa nakararami. O nga naman, noon pa man ay laging nasa kakaunti ang iglesia ng Diyos hanggang sa pagparito ni Jesus. Huwag kayong matakot, munting kawan. Kalooban ng mainam ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Tama yun. Nasa kakaunti tayo. Subalit ayos lang yun. Hanggat naroon ng Diyos, nakararami pa rin yun sa akin. At alam kong gayon din ito sa inyo. Sapagkat kung kasama mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Ngayon, gayon pa man, siya ay may motibo sa likod nun. At noong makatiyempo na siya, ang sabi niya, ngayong naririto tayong lahat at sadyang nagkakasiyahan, maaari mo ba akong samahan sa Ramot Galaad para lumaban? Dahil ang totoo, nakuha lang iyon ng Syria, pero akin ang Ramot Galaad. Nararapat lang, may karapatan tayo. Tayo ang unang iglesia, may karapatan tayo. Nakikita niyo po ba? At sabi ni Jehoshaphat, bueno, ngayon, nagkakasiyahan naman tayo, sabi, ang mga tauhan ko ay para mo ng mga tauhan. Aba, mga mananampalataya naman tayong lahat, di ba? Kaya magsama-sama na lang tayo. Nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Nakagawa nga siya. At si Jehoshaphat, sa kanyang pagiging sapat na espiritual, ako'y naniniwala ng buong puso ko na iyon ay tipo ng araw na ito. Tunay nga, sa isang dako, sa isang pamamaraan, dadalhin ng Diyos ang mensahe sa matapat ang puso. Sinabi niya nung pasimula na gagawin nga niya. Kaya nga't inilatag niya ang programa. Hayang basta luminya lamang kayo rito. Ngayon masdan niyo siya. Sabi niya, sige, makikibaka akong kasama niyo. Pero sabi niya, sandali lang, naniniwala akong bago tayo humayo, kailangan muna nating sumangguni sa Panginoon. Sa palagay mo, kung mananampalataya tayong lahat, dapat nating tanungin ang Panginoon. Bueno, sabi ni Ahab, o nga naman, tama yan. Bakit ba hindi ko naisip yan? Sige, naisip ko na dapat yan kanina pa. Sabi, may 400 na akong pinakamauhusay na propeta na mayroon sa bansang ito. Maayos ko silang lahat na binibihisan. Lahat sila ay may DDD, PhD, at lahat na ng mga bagay-bagay ay napakalaki silang organisasyon diyan sa malapit ang mga propetang ito. Kaya't ipasusundo ko lang sila at tingnan natin ang sasabihin nila. Alam nyo, sadyang hindi niyon lubusang nakumbinsi si Jehoshaphat. Kaya humayo sila at sinundo sila. Lahat ng 400 propeta, gustong napakakain, maayos na nadaramtan. Si Ahab mismo ang nagpapakain sa kanila. Kaya naman, naipagagawa niya ng sadyang eksakto sa kanila anumang sabihin niyang gawin nila. Ayan na nga. Siyempre naman, meron kami naggagandahang mga simbahan dito, naglalakihang mga lugar. Pero sa maraming pagkakataon, kapag lumampas ang mga ngaral ng 20 minuto sa pangangaral, patatalsikin siya ng lupon ng mga diakono. Subalit, pagpalain po ang inyong puso. Hindi makikinig ang tao ng Diyos sa walang kabuluhang gaya niyan. Tama, kung masyado niyang idinidiin ang kasalanan, iboboto siyang paalis ng buong kongregasyon. Subalit iyon ay dahil nasa isang denominasyon siya. Subalit sa iglesia ng Diyos, hindi ka inihahalal papasok o inihahalal papalabas. Isinisilang ka papasok ng minsan, tatagal ng magpasawalang hanggan, magpakailanman. Ang Diyos lang ang makaalis sa iyo at nanumpas siya sa kanyang sarili na hindi niya gagawin yun kailanman.
Amen. Alam niya kung ano ang pagkayari sa iyo bago kanya dalhin sa loob. Hindi niya pinatatakbo ang kanyang gawain ng maluwag na gaya ng ginagawa ng ating mga organisasyon. Isinasailalim ang mga tao sa 30 araw o 60 araw o 90 araw na probasyon. Alam na niya kung ano sila bago pa man sila makapagsalita, bago pa man sila makapasok sa iglesia. Alam na niya mismo kung sano ang kanilang pagkayari. Yan nga ang dahilan kung bakit kinakailangan talagang may panganak na muli. Ngayon, noong dinalan niya silang lahat doon at naupo siya sa kanyang trono, ang isa ay naupo rin sa kanyang trono at naupo na sila roon. At sabi, dalhin ninyo ang lahat ng mga mangangaral, ang mga propeta, at lumabas silang lahat at isinagawa ang samot-saring bagay na lagi nilang ginagawa at nagkaroon sila ng kasiyasiyang panahon. Siya nga, sabi niya, ngayon, hindi ba sila kanais-nais pagmasdan? Pakinggan mo ang lengguwaheng gamit-gamit nila. Oh, naku. Napakahusay nilang magsalita, alam nyo ba? Oh, amen! At ang lahat nitong mga samot-saring pakana na ginagawa nila, at kung ano-anong halo-halong mga bagay ang ginagawa nila roon, ginagawa nilang lahat. Kaya naman malalaman mo na lang, bigla kanyang sinabi, umahon ka! Sinasabi ng Panginoon, umahon ka! Sabi niya, ngayon nakita mo na, Josaphat? Kita mo na? Tama nga ako, simulat sa pool. Bakit? Alam na kasi nila ang sasabihin. Dapat lang na alam nila ang sasabihin, kundi ay mawawalan sila ng kredibilidad. Oh, siya nga po. Duman doon ang puno ng distrito at pati ang presbyter ng estado at ibig kong sabihin, mapapatalsik sila agad-agad kung hindi sila magsasalita ng mabubuting bagay tungkol sa kamay na nagpapakain sa kanila. Dahil nga, ang alam lang nila ay material na pagkain. Kaya ganon. Nagagalak akong may isang kamay na nasugatan na siyang nagpapakain sa iglesia ng Diyos. Pansinin niyo, pagkatapos noon ay nakita ko silang lahat na nagpropesiya. Oh, sige po hari, ganito ang sabi ng Panginoon, umahon ka. At ngayon, ang katakatakang bagay doon, totoo naman talagang kinasihan sila. Subalit ngayon, masdan nyo. Gayunman, hindi natangayin ng ganung uri ng inspirasyon yaong tao ng Diyos na naroon. Si Josaphat, sabi niya, sandali nga lang, palagay ko nagkamali ako rito. May bagay kasing mali. Hindi dapat ako nakihalubilo rito. Kita nyo na? Alam ng baka ang kwadrang pagmemay-ari ng kanyang amo. Kita nyo? Merong, sabi niya, ipagpamanhin nyo, Ginoong Haring Ahab. Subalit, wala na ba kayong isa pa? Isa pang propeta? Aba naman, sasabihin ni Ahab, bueno, 400 na nagkakaisa na yan. At ang pinakamauhusay na nakapag-aral na mga lalaking meron kami. At heto sila na nagkakaisa. Ang sabi, ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, sadyang hindi ito tama. Talagang may mali sa kaibuturan ng kanyang puso. Amen. Oh, handa na kayo rito? Heto na po. Alam niyang hindi yun salita ng Diyos. Sabi niya, wala na bang kahit isa pa? Ngayon, pakinggan nyo. Sabi ni Ahab, oo, meron nga kaming isang holy roller. Meron kaming isa na ang pangalan ay Mikaya. Subalit sinasabi ko na sa iyo, muhing-muhi ako sa kanya. Oo. May isa pa kami, pero hindi siya kabilang sa organisasyon namin. Matagal na nilang itiniwalag siya. Naroon siya ngayon sa malit na bundok kung saan ang pangalan niya ay Mikaya. Sabi ni Josaphat, nais ko lang pakinggan ang sasabihin niya. Amen. Nakikita niyo ba ito? Katipo ng panahon ngayon. Wala na bang isa pa? Sabi niya, oo. Subalit, isa siyang panatiko. Parati na lang siyang nagsasalita ng masasamang bagay patungkol sa akin. Paano siyang magsasalita ng iba pang bagay, gayong nagsalita na ang salita ng Diyos ng masasamang bagay tungkol kay Ahab? Heto nga't kinukundina pa nga niya ang aming organisasyon. Heto siya, isang maninira ng iglesia. Yan lang ang mapapala natin sa taong ito. Bueno, sinubukan siyang tanggapin ng mga propeta at bigyan ng kanyang bachelor na degree. Pero, ayaw niya talagang magpaturo. Lumabas siyang padabog doon. Isa lang siyang matandang panatiko, kita nyo? May sapat na espiritu ng Diyos si Josaphat sa palibot niya na mula pa sa kanyang tatay. Ang sabi niya, nais ko siyang marinig, pumayo kaya't dalhin siya rito. Bueno, binalaan na kita. Naglalaway siya at kung ano-ano pa. Hindi siya kapitapitagan gaya nitong mga ibang lalaki. Nais ko siyang marinig. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa iba'y hindi sila magsisisunod. Mangyaring si Josaphat ay isa sa mga tupa ng Diyos. Sabi niya, parang sadyang hindi talaga yung tama. Wala itong tamang, may pagkalampag nga ito. Subalit wala naman itong tunog.
Kagaya nga ng tansong tumutunog at isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Hindi tama ang tunog nito. Kagaya lang ng pagbuhos ng mga butil ng gisante sa isang tuyong balat ng baka. Gaya nga ng laging sinasabi dati ni Roy Davis, para bang sadyang hindi talaga ito tama. Sabi niya, hayaan mong mapakinggan ko itong lalaking panatiko gaya ng tawag mo. Yung ayaw makianib sa iyong organisasyon at yung sadyang may sariling mga kaisipan sapagkat natatalos niyang ang lalaking iyon ay nagtataglay marahil ng katotohanan dahil natatalos niya ang hindi. Kaya sabi niya, magpapadala ako ng susundo sa kanya kung gayon. Kaya nagtungo nga sila roon sa mga maliliit na bundok at doon sa maliit na daanan saan man siya nangangaral o yung maliit na misyon. At parating na ang sinugo para magsundo. At habang nasa daan ang mga magsusundo, naku, talagang naligalig ang mga naiwan. Aba, may isang ang lalaki na nagngangalang Sedekias. Nagpunta siya at nagsuot pa ng mga sungay sa kanyang ulo. Kapatid, may kapahayagan din naman siya. May langis daw siya sa kanyang mga kamay at kung ano-ano pa. Tinatamasan niya ang kasiyasiyang panahon. Siya nga po, ganito ang sabi ng Panginoon. May tutulak nga natin ang silya pabalik sa kanyang lupain sa pamamagitan ng mga sungay na ito. Nagkakaroon nga sila nung mga oras na iyon ng kasiyasiyang panahon. Kaya ang magsusundong dumating ang sabi, Mikaya. Sabi, ikaw ba ang anak ni Imla? Oo, ako nga. Ikaw ba ang propeta, ang holy roller, ang panatiko? Bueno, sa palagay ko'y ako ngayon. Bueno, gusto kang makita ng hari. Gusto ba niya? Alam na yun ni Mikaya, walang duda. Sinabi na sa kanya ng Panginoon kung para saan ang lahat ng pagkakatipon na yun doon. Kaya tumindig siya. Pagkatapos sinabi ng sumusundo, ngayon sandali lang, bago mo pasimulan ang revival na ito, sasabihin ko na sa iyo kung tungkol saan ang ipangangaral mo. Ngayon, ang lahat ng ibang mangangaral ay hindi nangangaral tungkol sa ilang mga bagay. Huwag kang magsasalita ng tungkol sa karirahan ng kabayo, at wala kang sasabihin tungkol sa ganito at sa ganito at ganoon. Dahil kita mo, hindi yun sinasabi ng ibang mangangaral. Sabi pa, sasabihin mo ang siring sinasabi nila. Ngayon, ganyan na ganyan nga ang panahon ngayon. Ngayon sabihin lang natin ang sinasabi ng kasulatan. Kaso sabi ng nagsundo, Mikaya, nagpropesiya ng mabuti ang ibang mga propeta sa ating hari. At ngayon, alam mo naman, may isa siyang pinagpipitagang tao. Ganyan nga ang sinabi. Ngayon, kailangan mong sabihin ang sharing kanya. Kanilang sinasabi at magpropesiya ka ng mabuti. Sabi niya, buhay ang aking Diyos. Sasabihin ko lamang kung ano ang ganito ang sabi ng Panginoon. Amen! Bigyan nawa tayo ng Diyos ng ilang mga Mikaya. Manatili kayo sa salita. Maaring wala siya ng lahat ng mga pambihirang bagay na taglay ng iba. Maaring wala siyang degree na mayroon ng isa, ang PhD. Maaring wala siyang taglay na katayuang panlipunan. Maaring hindi siya ang bigating didi sa harapan ng mga tao. Subalit nasa kanya ang salita. Amen. Yun nga. Alam niyang tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kaya sabi niya, kung ano lang ang sasabihin sa akin ng Diyos para sabihin ko rin ang siring bagay na sinasabi ng Diyos. At kung sinabi na nung una pa ng Diyos ang mga araw na ito na paparating, nasabi na nga nung una pa man ang mga maling bagay na ito, ang pagsamba sa kababaihan o maging ang pamamagitan ng mga santo o komunyon ng mga santo, kung kinukundana niya ang lahat ng mga walang kabuluhang ito at lahat ng iba pang mga bagay na ito, at sasabihin kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito sa huling mga araw. Akin ngang kinukundina ang bagay na ito sa salita ng Diyos. At sasabihin kung mali nga ito. Manatili kayo sa salita. Wala akong pakialam kung ilan mang sensasyon ang nararamdaman ninyo. Gaano mang karami kayong makatalon at makasigaw. Gaano mang kagaling yung nagagawa ang ganito ang iba pa. Kung hindi kayo pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos sa isang malinis, isang sakdal na buhay sa harapan ng Diyos, itakwil nyo na ang naturang bagay. Kung ginusto ng Diyos na ang dumaloy sa inyo ay langis, o di sana'y ginawa niya na kayong isang punong kahoy na olibo o isang balon ng langis sa Texas. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. May mga layunin ng Diyos para sa lahat ng bagay. Manatili kayo sa salita. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, manatili kayo rito. Ito ang Urim Tumim ng Diyos. At ang matandang Mikaya, ang propeta, nanatili siya sa salita ng Diyos. Lumakad doon na sa dayang sintapang ng isang leon. Nung gabing iyon ay binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain. Alam niya kung saan siya nakatayo. At masdan nyo, kapatid, may pangitain din ng iba, sila rin naman. Subalit hindi sumasang-ayon ng kanilang pangitain sa salita ng Diyos. Subalit si Mikaya ay nakabatay doon sa salita ng Diyos. Sapagkat si Elias na nagtaglay ng salita ng Diyos na propeta, ang tagakita, ay nagsaysay na kung ano ang mangyayari kay Ahab.
Kaya papaano pang sasabihin ni Mikaya na may mangyayaring mabuti samantalang sinabi na ng salita ng Diyos na masama ang mangyayari? Kaya naman, nakabatay nga siya sa salita. Kapatid, kahit gaano pang kataas ang patulis ng simbahan o gaano pang kagarang manamit ang mga taong nagsisidalo, anuman ang nakamit na edukasyon ng pastor o ano pang may kinalaman dito, o anuman ang sinasabi ni Obispo Shin o ng sino mang iba pa, kung taliwas ito doon sa salita, lumayo kayo riyan, manatili kayo sa salita. Doon nakasandig ang tunay na lingkod ng Diyos. Doon mismo sa salita. Siya nga, nagtungo na roon si Mikaya at nakakita siya ng pangitain. At noong nagpropesiya na siya at nakita ang pangitain, nakita niyang sumasang-ayon ngayon doon sa salita. Lumalaki prito mismo. Alam niyang taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Nagtungo nga siya roon at sabi ng hari, Mikaya, na anak ni Imla, dapat ba akong pumunta ng Ramot Galaad o dapat ba akong umurong? Sabi ni Mikaya, yumaon ka. Sabi, teka, parang hindi yan tama. Maging si Man ay alam ang mas mabuti. Alam nga niya. At marami sa mga taong iyon ay nakikianib doon sa mga maglalaki at mauhusay na bagay para lang matanyag. Alam na nilang mali yun. Ang espiritu ng buhay na gumagawa sa sanlibutan ay magsasabi sa kanilang mali yun. Kung meron nga silang katiting na buhay na nasa kanila, sinusundan nila ang mga kagilagilalas na mga bagay na ito, mga palakang nagsisilundag at mga kulisap na nagsisilipad at nagsisinginig at nagsisilundag at nagsisitakbo at lahat na. Gayong alam na nilang taliwas yun. Subalit nakikisama pa rin sila rito dahil sa isang sensasyon. Sino bang may pakialam sa mga sensasyon? Ang hinahangad ko nga ay ang ganito ang sabi ng Panginoon. Siya nga, kung ano nga ang sinasabi ng salita. Ngayon, naniniwala ako sa taus-pusong relihiyon. Naniniwala ako sa kagalakan na maaari kong malasap. Nananampalataya ako sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naniniwala ako sa makalangit na pagpapagaling. Naniniwala ako sa lahat ng pagpapamalas ng mga kaloob. Subalit kinakailangan silang mapitagang mailagay sa katawan upang umayon ng walang labis at walang kulang sa salita. Kapag magpupunta ako sa isang lugar at magsisimulang mangaral, magtatawag sa altar, tapos isang babae ang tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika, bueno, nakakahiya talaga yon. Sadyang nakalulungkot ngayon, ipinakikita lang niyon na ang kanilang pastor ay wala sa salita ng Diyos. O di sana'y pahihintuin niya ang ganong bagay at sasabihin, huwag mong gagawin yan. Kita nyo? Wala akong anumang laban sa kaloob. Mali kasi ang pagkagamit nito. Kita nyo? At marami pang mga bagay. Gugugol ako ng maraming oras kung isa-isahin ko. Alam nyo na ang sinasabi ko. Yun ay sa kabuuan, Katolisismo at Protestantismo. Ngunit manatili kayo sa salita. Pansinin nyo. Ngayon, at nung makita niya ang pangitain, pumaron siya at sinabi sa kanya, sabi niya, yumaon ka. Sabi ng hari, ilang ulit kong ipag-uutos sa iyo na sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sabi niya, subalit nakita ko ang Israel na nakakalat na gaya ng tupa na walang pastol. At sabi ng hari, sinabi ko na sa iyo, alam ko na ang sasabihin niya bago pa niyo siya dinala rito. Siya nga, hindi kasi siya pwede magsabi ng iba pa. Taglay niya ang salita ng Diyos. Kaya wala na siyang magagawang iba kundi kondenahin ang naturang bagay. At sinasabi ko nga ngayong gabi, sa liwanag ng Biblia, kinokondena ko itong walang kabuluhang bagay, sensasyon, panatisismo, at mga bagay na ang sabi, ang salita ng Diyos walang anuman ito, at ang iglesia ang tama, at ang iba pang gaya nito. Kinokondena ko ito sa pangalan ni Yesus Kristo, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hayaan nang lumipas ang kalangitan at lupa, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman na katotohanan. Tama yun. Ngayon, sabi, yumaon ka kung gusto mo. At ano ang nangyari? May isang lalaki at nasa kanya ang lahat ng matitinding sensasyon. Tinatamasa nito ang kasiyasiyang panahon. Lumapit ito dahil ito ang pinuno ng iglesia. Lumapit ito at hinampas siya sa pisngi. Sinampal ng kamay. Sinampal siya. Oh, narinig kong sinasabi nito, ikaw ay hamak at huwad na holy roller. Saan nagdaan ang Espiritu ng Diyos na mula sa akin noong nagtungo ito sa iyo? Sabi niya, alam ba niyo ang nakita ko? Sabi niya, habang nagkakasiyahan kayo rito at ang grande ninyong tiging na walang katuturan ng pag-iingay ay patuloy lang sa dako rito, may nagaganap sa langit na kasabay nito. At sinasabi ko nga sa inyo, habang nasa kulungan ng mga baboy ang mga alibughang anak, at nagsasayaw ang Amerika sa indayog ng boogie-woogie at ng rock and roll, kasama ang kanilang mga Elvis Presley at ang kanilang hula of Susie, may pagpupulong din na nagaganap ngayon sa langit. Sabi niya, binuksan ng Diyos ang mga bintana at pinatunghay ako. Habang ang inaatupag niyo ay rock and roll, pinahintulutan ako ng Diyos na makatunghay sa langit at doon ay may nakita ako. Sabi, ano ba ang nakita mo? Sabi niya,
nakita ko ang dakilang hukbo ng Diyos na nakaupo sa kanan at kaliwang panig, at may mga anghel sa isang panig at sa kabilang panig. At sabi, noong makita ko ang mga anghel, ang isa'y nakaupo sa isang panig at ang isa sa kabila, isang hukbo ng langit ang nagkatipon. At sabi, sinabi ng Diyos, sino ang isusugo ko upang bumaba? Oh, naku, makinig kayo. Sino ang may susugo ko na bumaba para maisungko si Ahab doon upang matupad ang aking salita na sinalita ng aking propeta? Manatili kayo sa salita, kapatid. Kahit gaano pa karaming kasiyahang rock and roll ang meron sila, at gaano mang kadalas nilang tinutugtog yun sa simbahan, at gaano mang kadalas nilang ikinikilos ito sa iglesia, gaano mang kadalas nilang ginagawa ang ganito, ganoon, o ang iba pa, manatili kayo sa salita. Tama yun, pinutupad ng Diyos ang kanyang salita sa tuwina. Pansinin nyo, subalit sabi, sino ang may susugo natin upang bumaba? Sino ang may susugo natin para bumaba roon at madala si Ahab dito? Sapagkat kailangan nga itong matupad. At sabi niya, nakita ko ang isang mapandayang espiritu na nagpresenta. Sabi, hayang ako ang pumaroon. Bababa ako at papasok sa bawat isa sa kanila ng mga obispo, at sa kanila ng mga propeta, at sa lahat ng mga presbiter ng estado, at sa lahat ng iba pa dun, at kakasihan ko silang magpropesiya ng isang kasinungalingan upang maisung ko sila roon. Now wait a minute. Hold on. Are you ready? Ngayon, sandali lamang po. Diyan lang po kayo. Handa na po ba kayo? Ang inspirasyong hindi nakaayon sa Biblia ay maling inspirasyon. Kapatid na Branham, papaano namin matitiyak na tama nga kami? Nakikita naming naglilitawan ng ganito. Nakikita naming naglilitawan ng ganito at lahat ng mga bagay na ito at mga kagilagilalas na bagay. Manatili kayo sa salita. Tunay nga, pare-pareho silang kinasihan. Narito ang isang munting lalaki, naninindigang mag-isa. Kinasihan siya. Narito ang 400 na mauhusay na obispo at sila'y kinasihan din naman. At ang bawat isa ay nagsasabi ng ganito ang sabi ng Panginoon. Subalit, paano namin malalaman kung alin ang tama? Manatili sa salita. Taglay ni Mikaya ang salita. At alam niyang kailangang tratuhin ng masama ang kasamaan. Nalalaman niyang ang pagpapaimbabaw, ang kunwa-kunwaring relihiyon, ang bagay na may kung ano-anong kagarbuhan, at isang pinturadang Jezebel, at lahat nitong iba pang mga bagay ay kinakailangang maparusahan ng kamay ng buhay na Diyos. Sapagkat ang propeta, ang salita ng Diyos ay nagsabing gayon nga. Sinasabi niyo, ang propeta po ba ay ang salita ng Diyos? Siya nga po, malalaman nila sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nangusap ang Panginoon sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa huling mga araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Tama yun. Siya nga, yun nga ang salita ng Diyos. Ayun nga sila. Kinasihan. Nag-aakalang tama sila. Hindi ko sinasabing hindi sila tapat. Mga tapat nga sila. Mga dakila silang tao. Hindi sila mga kung sinong walang pinag-aralan. Hindi sila magdamagan lang na natuto. Mga kinikilala silang tao. Naturuan sa salita. Kinasihan. Subalit hindi nakaayon ang kanilang inspirasyon sa salita ng Biblia. Yan nga ang dahilan kung bakit alam ni Mikaya na mali sila. At sinabi ng Biblia na sa huling araw, ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang mga sarili. Aba, ibig mo bang sabihin sa akin, mapagsasabihin ako ng pipitsuging 2x4 na yan, isa akong obispo. Ako ang pinuno ng ganito at ganoon. Tinitingalang tao ako dun sa simbahan katoliko. Tinitingala ako sa Methodist, sa Baptist, o sa Pentecostal man. Ako ang presbiter ng estado. Ibig mong sabihin sa akin, hahayaan mo ang lalaking yan. Siya nga, sinasabi mo ba sa akin ganito, ganyan? Sabi ng Biblia, sila'y magiging mga maibigin sa kanilang sarili, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, suwail, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang pagpipigil sa sarili, at mga hindi maibigin sa mabuti, na may anyo ng kabanalan, katulad nga nila. Datapwat tinatanggihan ng kapangyarihan nito, ang salita. Kung hindi sila nagsasalita ng sang-ayon doon, walang buhay sa kanila. Siya nga, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat ito yung mga nagbabahay-bahay, dala ang malilit nilang mga aklat at mga paghikayat at kung ano-ano pa, at binibihag ang mga haling na babae na lipos ng kasalanan na hinihila ng mga iba't ibang tita na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa katotohanan. Anong uri sila? Jambres at Janes,
may lahat na ng uri ng mga pambihirang bagay at iba pa. Kung paanong si Jannes at Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman na ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip tungkol sa salita. Sinisikap na kunin ang salita ng Diyos para baluktutin ito at ibahin sa isang pambihirang bagay o isang panrelihiyong organisasyon o magtatayo para sa sarili ng isang pangalang tatangkilikin o gagawa sa sarili ng kung anong bantog na pangalan. Lumayo rin naman kayo sa kanila. Manatili kayo sa salita. Anong nangyari? Sabi niya, nakita ko itong mapandayang espiritu at sabi, bababa ako, kakasiyahan sila at panghuhulayin ko sila ng kasinungalingan. At ang mga lalaking naroon, sabik na sabik silang magpasikat sa madla. O Diyos, tulungan mo po kami. Sabik na sabik maging ganito, maging guro na may katinang pengan na babaling mula sa katotohanan tungo sa mga katha. Gaya nga ng babala at sinabi sa atin ng Espiritu Santo sa huling mga araw kung ano ang kahantungan nila. Sabik na sabik matanyag ang sarili upang makakuha ng mas malawak na pangangaral sa radyo, mas malawak na telebisyon o isang mas mataas na pangalan o mas malaking pagmimay-ari sa iglesia, isang mas dakilang bagay na may pagtataas sa sarili. Sabik na gawin yun hanggang mabigo silang bantayan kung nakaayon pa ito sa salita. Subalit si Mikaya, binabantayan niya ang salita. Naroon sa kanyang katotohanan, nasa kanya ang salita. Pansinin niyo, pagkatapos nun, sinabi niya ang magaganap at may isang lalaking lumapit at sinampal siya sa muka. Sabi, saan nagdaan ang Espiritu ng Diyos? Sabi, makikita mo yun pagkatapos mong pumasok doon sa pinakaloob na selda na nagtatago. At nagsalita si Ahab, ilagay niyo ang lalaking ito doon sa bilangguan. Itigil niyo na ang lahat ng mga pagtitipon na ito ngayon din. Ayaw na natin ng ano pa mang ginagawa ng holy roller na ito rito. Huwag po kayong mag-alala. Malapit nang mangyari. Ilagay siya sa bilangguan at patikinin niyo siya ng tinapay ng pagdadalamhati at ng tubig ng pagdadalamhati. At pagdating ko ng payapa, ako na ang bahala sa kanya. Sa madaling sabi, ipatatagpas ko ang ulo niya. Ang matandang Mikaya ay nanindigan sa salita ng Diyos dahil nakatitiyak siya sa kanyang pangitain. O Diyos, dahil natitiyak niyang ang kanyang pangitain ay eksakto sa salita ng Diyos, hindi talaga iyon mabibigo. Sabi niya, kung ikaw ay makabalik man lang na payapa, ang Diyos ay hindi nagsalita kailanman sa akin. Amen at amen. Oh, mga minamahal, patapos na po ang oras. Subalit gusto kong sabihin ito sa inyo, mahal kong kaibigan, huwag kayong kailanman makikinig sa isang programa na nagsasabi sa inyo na hindi ito ang salita ng Diyos at ang katotohanan. Huwag kayong makikinig kailanman sa anumang kagilagilalas na bagay na hindi naman ipinahayag at sinabi ng una pa man ng Panginoong Yesus Kristo. Dahil siya, nung dumating siya mismo rito at pinagalingang may sakit, ginawa lamang niya yun upang matupad ang salita, para lang tupdin ang salita. Kapwa niya sinabi, para sa lahat ng uri ng mga iglesia, sa Apokalipsis, sa 17, sabi, nakita ko ang isang babae, isang patutot na nakaupo sa isang malaking hayop na pula sa 7 ulo. Ang batikan ay nasa 7 burol. Kagagaling ko lang doon, ilang buwan na ang nakararaan. At sabi, siya ang ina ng mga patutot, ang mga anak na babaeng naisilang mula sa kanya. Ang sinumang masamang babae ay maaari namang magsilang ng isang mabuting anak na babae. Subalit masdan nyo, ano ang isang patutot? Isang babaeng bayaran. Ano itong mga kahiyahiyang babae? Ito ay ang mga lalaki. Ito ay mga babaeng nagkakasala ng pangangalinya at nakikipamahay sa ibang lalaking hindi nila asawa. At ang mga taong ito, ang mga iglesyang ito, ay nag-aangkin ng mga lingkod ng Diyos at iglesia ng Diyos, gayong pinahintulutan at ginagawa ang mga bagay ng sanlibutan. Nagkakasala sila ng espiritual na pangangalinya. Hinahayaan lang nila ang kongregasyon nila na magpinta ng mukha. Sila, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng shorts at hinahayaan lang nila silang lumabas at manamit na gaya ng sanlibutan at hindi man lang yun sinasaway. Hinahayaan nilang humitit ang mga kalalakihan ng konting sigarilyo o uminom ng alak. Hinahayaan nila silang magdaos ng kanilang mga maliliit na pagtitipon para maglaro ng baraha at maglaro ng bilyar sa ilalim ng bahay at magdaos ng mga prom at mga sayawan sa simbahan at mga pangsosyalang hapunan at kung ano-ano pa at magtuturo ng isang munting teolohiyang hindi mahalaga sa halip ng salita ng buhay na Diyos. Alam ninyong yun ang katotohanan. Ito'y hindi mahalaga, pambata, binaluktot, di kumawari kung ano, may sa diablo. At sa pangalan ni Kristo, hinahatulan ko ito sa liwanag ng salita ng Diyos at sasabihin ko, ang dapat sa atin ay mabago, kasihan ng banal na Espiritu, may panganak na muli, lumakad ng may pagpapakababa at lumagi sa presensya ng Diyos upang mapabilang sa pag-agaw sa mga araw na darating. Bumaling kayo sa mga bagay ng Diyos.
kayong mga narito, lumuhod kayo. Kayo na iglesia ng Diyos na nag-aangkin na inyong nahagdan na ang hangganan ng mga pagpapala ng Diyos. Manatili kayo sa salita ng Diyos at anumang laban dito, pumihit kayo agad palayo roon at patuloy na sumulong. Ang mga ilaw sa gabi ay naririto na. Malapit nang dumating ang Panginoong Yesus. Iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Sa dakilang araw na iyon, ang araw na iyon ng mga araw, at ang aklat na iyon ng mga aklat, at nangabuksan ang mga aklat, at ang bawat tao ay hinatulan sang-ayon sa mga salita na nakasulat sa aklat. Abakong naliligaw na kaibigan. Hindi lahat. Oo, aking kaibigan. At ikaw na sumubok ngunit nabigo. At nakipagbakas sa hangin. Gaya ng isang ibon na napansin kong sinisikap na ihampas ang kanyang ulo sa isang bintana upang patayin ang ilaw. Ano ang ginawa nito? Kanyang pinahirapan lang ng husto ang sarili. Patuloy pa rin namang nagliliwanag ang ilaw. Isang araw, doon sa itaas ng estatwa ng Liberty, doon sa malaking bisig nito, nakakalat ang mga maliliit na patay na ibon sa buong palibot. Sabi ko, ano ang nangyari? Sabi nung lalaki doon, may bagyo kagabi, at sa kasagsagan ng bagyo, nagsilipad ang maliliit na ibong ito sa ilaw. Sa halip na gamitin ang ilaw upang makapunta sa ligtas, sinikap pa nilang patayin ang ilaw, gayong kailiit ng kanilang mga pakpak, at pinahirapan lang nila ng husto ang kanilang sarili. Huwag na ninyong pahirapan ang inyong sarili para papagsabihin ang salita ng Diyos ng bagay na hindi naman ito sinasabi. Huwag kayong makisama sa mga kapisanan ng kapanahunan ito dahil kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ay wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit hindi nyo nalang dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo at lumipad sa ligtas na lugar ngayong gabi? Pangalagaan mo kami, Diyos. Makalangit na Ama, bilang mga lalaki at mga babae na nangakaupo rito, mga batang lalaki at mga batang babae, isang bayang nakatalaga sa walang hanggan. Ito nga pong mga petrolyo at kosmikong liwanag ng mundong ito, itong 16 na iba't ibang elementong bumubuo sa amin. Sa loob ng kanilang katawan ay may isang kaluluwang napakahalaga, ang pasimula, ang umpisa. At dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na makipag-ugnay ka ngayon din po sa pusong naroon, sa kaluluwang naroon, sa maamong bahaging naroon, na nabubuhay magpakailanman, na siyang nagpapakilos sa amin, at dalangin ko pong iyong ililigtas ang bawat naliligaw na makasalanan ngayong gabi. Mapagtantunawa nila na itong mga kahangahangang poste ng milyang dinaraanan namin, ang mga palatandang ito na kumikislap sa magkabilang panig ng daan, ito'y palatandaan na malapit na ang pagpapakita ni Yaong Banal, ang Panginoong Yesus, na ang maging kaibigan niya ay nangangahulugan ng buhay, ang makakilala ay buhay na walang hanggan. At makikilala lamang namin siya sang-ayon sa Biblia, hindi sa aming iglesia, kundi sa pamamagitan ng kapanganakan, ang bagong kapanganakan, ang may panganak na muli. At Ama, nananampalataya po ako ng buong puso ko na walang isa mang mortal na narito, kasama na ang sarili ko, na nagnanais na mahatulan o mapunta sa impyerno. At bakit namin hahayaan ang isang bagay na humadlang sa aming daraanan? Bakit namin tatanggapin ang isang huwad, gayong punong-puno ang mga kalangitan ng tunay na bagay? At habang ang lupa ay nagdaraos ng mabunying mala-Babilonyang kasiyahan, umiinom ng alak, nagsisipaglasingan, halos hubad na ang kanilang kababaihan, mga kinakasamang babae gaya ng panahon ni Nebuchadnezzar ay may sulat kamay na nagsusulat sa pader. Nakita na ito ng mga propeta bago pa man ito mangyari. Sila na mas angat kaysa sa pangkaraniwang tao. Nakikita namin ito dahil nakasulat ito sa salita. Hindi na tubig, kundi apoy na ngayon. At nakikita na namin ang sulat kamay sa pader. Nakikita na naming nahatulan na ang bawat bansa. At kukunin na ng Diyos ang kanyang iglesia, ang siyang naipanganak na muli. Dumarating ang oras kung kailan yaong mga naroon sa panahong Lutheran, sa panahon ng Methodist, sa lahat ng mga nagdaang kapanahunan na nangakatulog at may tapat na mga puso sa Diyos. Kung kailan yaong mais ay malit na dahon pa lamang at kung kailan tungkos pa lamang ito. Subalit itong lahat, kapag pinagsama-sama, matitipon ng buhay na iyon
at darating na ang pagkabuhay na maguli. Ang lahat ng naroon ay bubuo sa dakilang magandang katawan ng Panginoong Yesus. Malapit na nga. Sinabi mo, ang mga tatanggi rito ay tatapon sa kadiliman sa labas ng pagtangi sa pag-iyak at pagngangalit ng ngipin. Ama, Diyos, wala pong isa mang narito ang may nais na mapunta roon. Mahabag ka po sa amin, Diyos. At habang nagsisisi ang aming mga puso, habang nakayuko ang mga ulo naming nakatuon sa alabok, kung saan mo kami noon hinango, at kung ikaw ay magtatagal pa nga po, kami po ay babalik roon. Diyos, mahabag ka po sa amin, habang nagsusumamo po ako para rito sa mga naghihintay na mga tagapakinig. Ngayong tapos na po ang mensahe sa gabing ito, dalangin ko pong iyong gisingin ang mga tao upang malaman nila ang katayuan nila sa iyong presensya. At habang nakayuko ang ating mga ulo, meron po ba ritong, ilan po pala, tiyak na marami sa inyo, ang napag-isip-isip na niyong hindi ka nakasunod ang buhay niyo sa salita ng Diyos. Naglimayon kayo sa daan, hindi lubusan ang inyong pagsampalataya, at nanguha pa kayo ng konting sanlibutan, at konting ganito at konting ganoon. At ngayon, sawa na at pagod na kayo rito ngayong gabi. Nakianib nga kayo sa iglesia. Maaari nga, marahil hindi naman kayo nakianib, hindi ko po alam. Subalit sa harapan ng Diyos, na maaari ngang bago sumapit ang kinaumagahan, ay tatayo na tayo sa harapan niya. Maaari kasing may atomic ang missile na wawasak sa buong paligid, upugnaw sa lahat bago sumikat ang araw sa kinaumagahan. Alalahanin nyo, madaling araw po ngayon sa Russia. Sabi niya, 2 ang natutulog. Maaaring gabi sa isang lugar pagdating niya. Ang isa ay kukunin, ang isa ay maiiwan. Panatag na ba kayo sa inyong puso sa liwanag ng salita ng Diyos na naipanganak na kayong muli sa Espiritu ng Diyos, at ang mga bunga ng Espiritu ay sumusunod na sa buhay nyo na may pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagtitiis. Sumusunod na ba ito sa inyo? Kung hindi, maaari po ba kayong maging sadyang matalino sa pagpapasya? Maaari ko bang ipagpalagay na kayo'y ganun nga upang itaas ninyo ang inyong kamay sa Diyos at tanggapin ninyo ang inyong pagkakamali habang sinasabi, Diyos, mahabag ka po sa akin at tulungan mo po akong maging yaong tipo ng Kristiyanong inaasam mo para sa akin sa pamamagitan ng ipagkakaloob sa akin ng Espiritu Santo at pagpapahintulot sa aking ipamuhay ang isang makadiyos na pamumuhay. Maaari po ba inyong itaas ang inyong kamay sa Diyos? Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Sadyang maraming mga kamay ang nagsisitaas. Ngayon, may iba pa po ba na nagnanais na magtaas pa ng kamay na hindi nagtaas kanina? Maaari po ba ninyong itaas na ang inyong kamay? Mga kababaihan, pagpalain kayo ng Diyos. Mga kalalakihan, mga kababaihan, kayo ba ay ito? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, munting batang lalaki. Napagtatanto niyo po ba ito? Ang kaseryosohan nito. Hindi kayo nagsisimba para lang makapakinig ng isang mensahe o para lang makita ang isang mensahero. Ang ibig kong sabihin, pumaparito nga kayo upang pakinggan ang mensahe. At ang mensahe ay ang Espiritu Santo na nagdadala ng salita ng Diyos at ibinibigay ito sa inyo. Ngayon, ano na? Marahil huli na ang lahat kinaumagahan. Nakahanda na po ba kayo sa presensya ng Diyos na itaas ang inyong kamay? Kayo po mga hindi pa nagtaas at sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin. Nais ko ang iyong Espiritu na pumaloob sa akin, sapagkat pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw, at ikaw, at ikaw. Siya nga po, pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Nakahanda na ba kayong sabihin, Diyos, paroroon po ako sa bahay ng magpapalayok. Ako ay sawa at pagod na. Noon pa man nais ko na ng banal na buhay. At ngayong gabi, paroroon ako sa bahay ng magpapalayok upang isuko ang aking puso at sabihin, Diyos, wasakin mo ito ng lubos at pagkalooban po ako ng isang bagong puso, isang bagong espiritu, at ilagay ang iyong espiritu doon mismo sa gitna nito at hayaang ang buhay ko ay tumakbo lamang ng naayon sa iyong salita. Gawin mo po akong isang nikayan ng panahong ito upang ako po ay makapanindigan sa ganito ang sabi ng Panginoon at ang pangitain ko at ang buhay ko ay may pamuhay ko sa harapan mo. Hindi ganang akin, bagkus ang espiritong naroon sa akin
ang makapamuhay sa buhay na hinihingi ng Biblia. Ganoon ang gusto ko pong maging. O Diyos, sa iyong habag, gawin mo po akong ganoon. Meron pa po bang hindi pa nagtataas ng kamay? Maaari niyo na po bang gawin na ito? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos. Maupo lamang ng sadyang tahimtim habang kayo'y nananalangin sa oras na ito. Iyuko natin ang bawat ulo. Ipikit ang bawat mata. Manalangin ang bawat isa. Marahan lamang, magiliw. Tanggapin niyo na ito ngayon. Pumisan po kayong kasama ng Diyos ngayon. Ngayon, ano ba ang dapat ninyong gawin? Yan nga ang kanyang salita. Nariyan siya sa tabi ninyo. Habang pinagmamasdan ko ang mga tagapakinig ngayon sa isang minamahal na lalaki na nagpaalam sa kanyang irog noong isang araw, pero pansamantala't konting panahon lang yan, at may isang nakaupo rin sa isang dako, nagpaalam sa kanyang irog, pero pansamantala't sandaling panahon lang. Sa pagpanaw nila, pinangahawakan nila ang di nagmamaliw na kamay ng Diyos. Naririto ang mga minamahal nilang asawa sa gabing ito. Pinangahawakan ang di nagmamaliw na kamay ng Diyos na may katiyakang magkikita uli ang mga magsing irog. Oh, ano na kaya ang mangyayari kung wala sa kanila iyon? Build your hopes on things eternal. Oh, ang inyong pag-asa'y inyong ngang itayo sa mga bagay na walang paglaho. Makalangit naming Ama, habang malamyos na tumutugtog ang musika, at ito nga'y isang mensahe, isang mangangaral, ang Espiritu Santo na nangangaral sa amin sa pamamagitan ng musika ngayon. Sinasabi sa amin kung ano ang dapat gawin sa mensaheng ito ngayong gabi. Panghawakan lamang ang di nagmamaliw na salita ng Diyos. Ang kalangitan at lupa ay lilipas at magbabago, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Hindi talaga ito maaaring magbago. Ito ang salita ng di nagbabagong Diyos. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, sabi ng salmista, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. May 20 o 30 mga kamay ang nakataas ngayong gabi, Ama,
Narinig na ng mga kalalakihan at kababaihan ng salita, at siya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ginawa nila ang isang ito, isang hustong pagpapasya, upang sa pamamagitan ng iyong tulong at ng iyong biyaya, magmula sa oras na ito, ay paglilingkuran kanila. Ngayon, maaari po bang ikaw ay maging magiliw, Ama, na kumilos po doon sa kanilang puso? Ilagay mo ang iyong espiritu sa bago nilang espiritu. Kinailangan mo silang pagkalooban ng isang bagong espiritu, kundi ay hindi sana nila maitataas ang kanilang kamay. Hindi sana nila ninasa ito. Subalit, nagtungo sila sa bahay ng magpapalayok at hinayaan kanilang baguhin ang kanilang mga damdamin at ang kanilang mga kaisipan. At ngayon sa kanilang puso napalambot na sila. At sinabi mo, walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang Ama ang sa kanya'y magdala sa akin. Hindi sana nila naitaas ang mga kamay nila mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, malibang sabihin mo sa kanilang gawin ito. Ginawa nila yun dahil nangusap ka sa kanila. At yun nga ang Diyos, na ipinagkakaloob sila kay Kristo bilang handog ng pag-ibig. Ang kanilang puso nga'y nagpasakop na. At naririnig namin ang iyong dakilang tinig na nagsasabi, ang dumirinig ng aking salita, hindi ang iyong iglesia. Taglay ng iyong iglesia ang iyong salita, at hindi ito laban sa iyong salita. Subalit ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Pagpalain mo po sila, Ama, ng mahabang buhay, ng walang hanggang buhay, at ibangon mo sila sa huling araw, gaya nga ng iyong ipinangako, at ito nawa ay maging isang dakilang paglilingkod ng paghahandog, kung kailan ang mga banal ng buhay na Diyos ay magagalak at mababago. Ang mga may sakit nawa, bawat isa, kung meron mang naririto, sila naway gumaling na. Mahayag nawa ang iyong espiritu sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayon, habang nakataas ang ating mga ulo pansumandali, iniisip ko po, kayo pong nagtaas ng inyong kamay, naniniwala akong tinanggap niyong talaga ang sinabi ninyo. Kaya naman, at naniniwala akong tapat kayo, at dinadala ko kayo sa salita ng Diyos na siyang katotohanan. Ngayon ay may isang tanong lang po, hanggang saan niyo tinanggap yan? Kung taos yun, ang Diyos nga ang pumatok sa puso niyo. Tama po yun. Ngayon, kung talagang taos yun sa inyo, kung gayoy lumipas na ang mga dating bagay, sinabi ng Diyos ang gayon, hindi iyon maaaring magbago. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Sa palagay ko, kung talagang naganap nga iyon sa inyong puso, na madarama mo ang lubos na pasasalamat sa Diyos, ay nanaisin mo ngang lumakad patungo sa Kanyang altar dito, at lumuhod at pasalamatan siya para sa ginawa niya para sa iyo. At habang nagpapatuloy ang kapatid na babae sa parehong awitin, nais kong ang bawat isang nagtaas ng kanilang kamay, kasama niyaong mga hindi, pero naghahangad na sila rin sana ay nagtaas. At tayo nga'y lumuhod at magbigay ng salita ng pasasalamat sa makapangyarihan sa lahat, para rito sa ginawa niya para sa atin. Pinatutunayan nito na tapat nga kayo. Changing hand, build your hopes on things eternal. Hold to God
Oh, I'm going through. Ngayon iniisip ko, marami tayong mga pastor at mga ebanghelistang narito ngayong gabi na gustong-gustong makakita ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Iniisip ko, mga kapatid, kung kayo, hali kayo, pastor. At iniisip ko kung gusto ng mga kapatid na pumwesto mismo rito, mag-aalay tayo ng panalangin para sa mga minamahal nating nagsidalo rito. Alam niyo po ba, ayon sa salita, kailangan kong padaanin ito sa isang pagsubok upang makatiyak. Nagsitaas sila ng mga kamay upang matanggap nila ang walang hanggang salita ng Diyos sa gabing ito at sumampalataya. At kaya ang sabi ko, ngayon, nanalangin na tayo. Ngayon, tingnan niyo ang sinabi ni Jesus. Dalhin natin ito ngayon sa salita. Napakarami nating mga pambihirang bagay, subalit dalhin nga natin ito sa salita. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sinabi na nga ito ng Diyos, sapat na ito magpakailanman. Walang taong, sinabi ni Jesus, makalalapit sa akin, maliban ng ang Ama ang sa Kanya'y magdala sa akin, at lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Walang mapapahamak. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Oh, tunay ngang kamangha-mangha ang tumingin sa altar na ito, dahil ang isang kaluluwa ay katumbas ng 10,000 mundo. Hindi lang sila pumarito upang makianib sa iglesia. Pumaparito sila dahil miyembro sila ng katawan ni Kristo. Pumaparito sila upang maghandog ng pasasalamat at manalangin. At idinadalangin kong pasiglahin ng Espiritu Santo at punuin ng bawat puso. Paakyat at pababa ng altar na ito ngayong gabi, taglay ang isang payapa at matamis at mapagpakumbabang espiritu na maglalabas ng mga bunga at katwiran ni Kristo hanggat may hininga sa katawan nila at sa pag-uwi nila sa tahanan sa kalwalhatian. Maaari bang pumarito ang mga ebanghelista at mga pastor at tumayo sa palibot kasama namin habang naghahandog kami ng panalangin? Kumaari po. Bawat isa, anuman ang iglesyang kinaaniban nyo, walang anumang kaugnayan yan dito. Nais lang naming pumarito po kayo dito sa palibot ng mga tao. Hayaang yan ang maging motibo ng inyong puso. Gaya ni Mikaya, mayroon pa bang nagnanais na tahakin ang daan? Kung ikahiya ninyo ako sa harap ng aking Ama o sa harap ng mga tao, ikahihiya ko kayo sa umaga sa harap ng mga anghel. Nahihiya ba kayo sa harap ng konting mga tagapakinig ngayong gabi na manindigan? Nahihiya po ba kayo?
Ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama. Dumulog lang sa panalangin ang bawat isa habang sila'y naghahandog ng pasasalamat sa Diyos para sa pagpapatawad ng kanilang kasalanan. O Diyos, ang Ama at manunubos ng sangkatauhan, ang mga narito ay nagsilapit ngayong gabi. Nagpapahayag na hindi sila nailagay ng sapat sa katawan ni Kristo. At dumudulog sila sa gabing ito upang makamit nila ang kanilang pwesto sa pamamagitan ng patnubay ng kamay ng Diyos at ng salita. At dalangin namin ngayon na ilagay mo sila sa pwesto sa kaharian kung saan sila makapaglilingkod ng lubos. At nawa sila na nagkakaisa ngayong gabi ay manampalataya sa iyong banal na salita. At nawa ikaw po sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mangusap sa kanila, at nang sila po naman sa pamamagitan ng inspirasyon ay maaakay roon sa pwesto sa katawan ni Kristo, doon sa kung saan mo sila tinawag. O Diyos, lubos ka po naming pinasasalamatan para rito. Nakalulwalhati po ito sa iyong paningin. Nagagalak po ang aming mga puso na makita ang mga kalalakihan at kababaihan na luluhod na may pagpapakumbaba sa altar at ipahahayag ang kanilang mga pagkakamali at magsusumamo ng habag. Gabayan mo po sila, Panginoon. Ang iyong mga pinahirang lingkod, ang mga ministro ng salita, ay nangakatayo sa tabi ng mga taong narito. At ako man ay nakatayo rin dito sa tabi nitong sagradong pulpito. Ito ay napakainam na sandali. Nagtirik ang mga anghel ng Diyos ng kanilang kampo sa tabi ng dakong ito ngayong gabi. Sapagkat nasusulat sa salita, ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kaniya. At ang dakilang di nakikitang mundo na ngayon ay nasa palibot namin, na pumupukaw sa aming mga damdamin sa pagsisisi at ipinapakita ang kasamaan sa aming mga mata, na nagpapaalala sa aming nakagawa kami ng pagkakamali. Nang may nagsisising puso, isinusuko na namin ang mga masasama naming gawa, Panginoon, at humihingi ng banal na habag, at nawa ang Espiritu Santo na siyang nangako sa amin ng habag ay ipagkaloob ito sa bawat isa sa amin, habang may pagpapakumbaba kami nagsusumamo at humihiling sa Diyos, natuparin niya ang kanyang salita, at nang mahubog ang mga buhay namin at ang aming pag-uugali upang lumapat sa kanyang salita. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Kristo.